Si Lucio ay isang pangit, kaawa-awa, kasuklam-suklam na ulila na iniwan ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay naglalakad sa isang madilim na eskinita, hawak siya bilang isang sanggol sa kanyang mga bisig. Hanggang sa nagpasya siyang dumaan sa isang tindahan at hilingin sa may-ari na alagaan sandali ang sanggol dahil kailangan niyang bumili ng gamot. Tulad ng maaari mong hulaan, hindi na siya bumalik. Kailangang ilagay ng may-ari ang sanggol sa kanyang ampunan. Ngunit tulad ng maaari mong hulaan, si Lucio ay pinipili sa lahat ng oras. Ngunit tumulong ang kaibigan niyang si Luke Xiaoyu sa pamamagitan ng pag-uulat nito sa tagapag-alaga. Palaging nandyan si Luke Xiaoyu para kay Luxu kahit na siya ay may sakit. Ngayon, si Luxu ay nasa hustong gulang na at wala na sa orphanage, ngunit nakakaramdam siya ng kalungkutan. Nagbabato siya ng bato sa pader nang lumapit sa kanya si Luke Xiaoyu, nakangiti. Ngumiti siya pabalik at nagtanong kung bakit muli siyang lumabas ng ampunan. Hinawakan niya ang kamay niya para ibalik siya. Ngunit tumanggi siya na nagsasabing gusto niyang manatili sa kanya. Tinanggap niya at pinapasok siya. Sa isang pagdiriwang, narinig ni Lucio ang isang mag-asawa na nag-uusap tungkol sa balita. Binanggit nila ang isang batang lalaki na naglabas ng asul na ilaw mula sa kanyang kamay at isa pang lalaki na nakataas ng 2,000 kilo. Nagtatalo ang lalaki na maaaring ito ay mga superpower o isang pandaraya lamang. Nakikinig pa rin si Luxu nang hilahin siya ni Luke Xiaoyu para manood ng palabas. Hindi sila makakita mula sa likuran, kaya hinawakan ni Luxu ang kanyang kamay at itinulak patungo sa harapan para sa mas magandang tanawin. Nang makarating sila sa harapan, bumubuga ng apoy ang fire performer sa kanilang direksyon. Biglang nag-freeze ang oras at bumalot sa kanya ang apoy na nagpapakita ng alaala ng isang espada na umiikot sa kalawakan. Ang kanyang kwintas na kanina pa niya suot ay kumikinang ng ilang segundo, pagkatapos ay muling nagpatuloy ang oras. Naguguluhan si Lucio sa nangyari. Ang fire performer ay nagpapatuloy, lumilikha at naghahagis ng apoy ng estilo, nilalaro ito ng hindi nasusunog. Natulala si Luxu, iniisip kung magic ba ito o superpower. Nagtatapos ang palabas sa isang pagpapakita ng mga paputok mula sa performer. Si Luke Xiaoyu, na mangha, ay nagtanong kay Luxu kung paano ito ginawa ng performer. Sinabi niya sa kanya na wala siyang ideya. Ibinaba ni Luxu si Luke Xiaoyu sa bahay at namasyal, iniisip ang mga kakaibang pangyayari. Tumawid siya sa kalsada nang hindi napapansin ang isang truck na mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Pilit na iniiwasan ng driver ng truck na mabangga siya, ngunit huli na ang lahat. Sa kanyang nasugatan at walang malay na estado. Natagpuan ni Luxu ang kanyang sarili na lumulutang sa kalawakan, narinig ang oyay na kinakanta siya ng kanyang ina, habang siya ay nakahiga sa kalsada, dumudugo ang kanyang ulo, mga alaala ng kanyang buhay sa orphanage. At kasama si Luke Xiaoyu na kumikislap sa kanyang Nawalan siya ng malay nang may lumabas na loading bar sa ere sa harapan niya. Ang bar ay tapos nang mag-load, nagpapakita ng screen. Ang kwintas ni Luxu ay kumikinang, lumutang mula sa kanyang lieg patungo sa hangin, at binuhat siya. Tumindi ang ningning ng kwintas at bumukas ito, nilamon ng liwanag si Luxu. Ang liwanag ay pumapasok sa kanyang puso at naglalakbay sa kanyang nervous system na parang likido. Pagkatapos nito, muling tumibok ang kanyang puso, at marahan siyang ibinalik sa lupa. Ang driver ng truck, sa takot na napatay niya si Liu Shu, ay lumabas mula sa truck. Binuksan ni Bushu ang kanyang mga mata, inaalala ang aksidente, ngunit wala siyang nararamdamang sakit. Iniisip niya kung mayroon siyang mga superpower ngayon, ngunit nakatutok sa pagkuha ng kabayaran. Ang driver, sa takot, ay nakita si Lucio na nakatayo na parang zombie at humihingi ng bayad para sa pagkakatama. Ang driver, sa pag-akalang si Lucio ay isang multo, mabilis na nagmaneho palayo sa takot. Dahil sa pagkadismaya, pumunta si Lucio sa isang convenience store para kumuha ng noodles. Natakot ang cashier na makita ang dugo sa ulo ni Lucio, at isang positibong numero kasama ang 233 ang lumitaw sa itaas ng ulo ng cashier. Dahil ayaw na niyang takutin pa ang lalaki, ibinaba ni Lucio ang pera, kinuha ang noodles, at tumakbo palayo. Nakasalubong niya ang isang mag-asawa na lumilitaw din ang +10 sa itaas ng kanilang mga ulo. Umuwi siya, pinunasan ng dugo sa ulo bago pumasok. Nakita ni Luke Xiaoyu ang bahid ng dugo at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi niya sa kanya na nabangga siya ng isang truck, ngunit hindi ito malaking bagay. Si Lucio ay naliligo upang hugasan ang dugo at sinusuri ang kanyang sarili, nalilito kung bakit hindi siya nasaktan o nasugatan. Tumingin siya sa kanyang kamay at nakita ang isang marka sa kanyang palad, napagtanto ang isang bagay na nakakagulat tungkol dito. Nakaupo si Luxu sa kanyang kama nang mapagtanto niyang hindi panaginip ang lahat ng nakita niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para mag-isip, ngunit pinapagana nito ang isang display screen sa harap niya na nagpapatugtog ng malakas na game music. Nagulat si Lucio. Ang display screen ay nagpapakita ng ilang mga sulatin, pagkatapos ay nagbabago sa isang listahan ng mga pangalan at punto. Nalilito si Lucio dahil hindi niya kilala ang mga taong ito.
Ngunit pagkatapos ay naaalala niya na nakikita ang mga numero na lumalabas sa mga taong nakatagpo niya kanina. Nalaman niya na ang pananakot sa mga tao ay ginagawang ang kanilang mga negatibong emosyon ay naging kanyang kita. Nakangiti, napagpasyahan niya na nagising niya ang mga superpower at tinawag ang kanyang sarili na Demon Lord. Kung mas maraming negatibong emosyon ang kanyang nakolekta, mas lumalakas siya at nagsisimula siyang tumawa ng masama. Sinisigawan siya ni Buzyoyo na tumahimik at tinanong kung nabaliw na ba siya. Siya ay sumigaw pabalik para sa kanya upang magpatuloy sa pagluluto at pag-isipan ang kanyang negosyo. Naintriga sa kanyang natuklasan, iniisip niya kung magkano ang kanyang kita. Pinindot niya ang lottery button sa display screen at umiikot at huminto ang gulong ng lottery. Pero hindi siya nananalo. Sinubukan niyang muli at hindi nanalo. Sa ikatlong pagsubok, may nanalo siya. Nasasabik, isang mansanas ang lumabas sa screen at bumaba sa kanyang palad. Kinagat niya ito at ang mansanas ay kumikinang na nagpapakinang sa kanyang katawan habang ito ay nawawala. Nakakaramdam si Lukso ng panibagong sigla at pagpapakain. Nagpasya siyang subukang muli ang lottery. Ang kanyang kita ay 501, ngunit nalulugi siya ng 100 pera sa bawat pag-ikot. Sa kabutihang palad, sa huling pag-ikot, nanalo siya muli, sa pagkakataong ito ay nakakuha ng isang scroll. Ang scroll ay naglalaman ng oyai, Twinkle Twinkle Little Star. Nabigo si Lukso ngunit nagpa siyang kantahin ito. Habang kumakanta siya, saglit na humihinto ang lahat. Nagsisimulang lumiwanag ang kanyang core, at isang maliwanag na bituin mula sa kalawakan ang lumilipad pababa sa kanyang silid. Binuksan ni Lukso ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili sa isang space zone kasama ang kanyang display screen. Tumawag siya kay Luzyoyo, nagtatanong kung may nakita siyang lumipad sa bintana. Siya ay sumigaw pabalik, nagtatanong kung siya ay baliw, at sinabing wala siyang nakitang sinuman. Nagtataka siya kung paano siya nakarating doon nang tanungin ni Luzyoyo kung ano ang dapat niyang idagdag sa pansit. Sabi niya onions. Ang display screen pagkatapos ay nagpapakita na nakatanggap siya ng ilang 10 puntos na nakuha mula kay Luzyoyo. Napagtanto niya na ang lahat ng ito ay mula sa pagpapagalit sa kanya. Idinagdag niya na dapat din siyang magdagdag ng kulantro na nagdaragdag ng higit pang 10 puntos sa kanyang kita. Sinisigawan siya ni Luzyoyo na pumunta at magluto nito mismo. Sinabi niya sa kanya na siya dapat ang nagluluto, na labis na ikinagalit niya at nakakuha siya ng 100 puntos. Si Lushu at Luzyoyo ay kumakain at nanonood ng nang bigla niyang naramdaman ang panganib, ngunit hindi niya alam kung ano yon. Ang nagbabagang balita sa ay nag-uulat ng sunog sa isang kalapit na shopping district. Napagtantong malapit na ang panganib, naramdaman ni Lukso na nagmumula ito sa bubong. Nagmamadali siyang lumabas, sinabihan si Luzyoyo na manatili sa loob sa kabila ng pagpupumilit nitong sundan siya. Pag-akyat sa bubong, nakita niya ang 2 lalaking nakaitim na tumatalon mula sa isang bubong patungo sa isa pa. Ang isa sa kanila ay tumingin sa kanyang direksyon, at mabilis na nagtago si Lukso. Ang mga lalaki ay nagsimulang magtungo sa kanyang bubong. Alam na delikado ang mahuli, at kailangan siya ni Luzyoyo. Mabilis siyang kumuha ng basket ng tuyong labanos at tumungo sa hagdan para bumaba. Nakita siya ng mga lalaki at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa bubong. Nakaramdam ng panganib mula sa kanila, nagkunwari siyang lumapit siya para mamitas ng mga labanos. Ang mga lalaki ay nag-uusap sa kanilang mga sarili at nagpasya na siya ay tila normal na nagbabala sa kanya na mag-ingat dahil may panganib sa paligid. Tumawa siya at nagmamadaling bumalik sa loob. Nakahinga ng maluwag si Lukso nang pumasok siya sa bahay. Ngunit pagkatapos ay tinanong ni Luzyoyo kung sino ang kanyang kausap. Sasagot na sana siya nang may nahulog na lalaki mula sa bubong. Nagmamadali silang lumabas para tingnan siya. Lumingon-lingon si Lushu sa paligid para hanapin ang salarin at kinilala ang lalaki bilang ang fire performer, si Liangqi. Nagtataka siya kung sinimulan ni Liangqi ang apoy at tumatakas mula sa mga lalaking nakaitim. Nag-aalala rin siya kung sapat na ang sunog para maging biktima. Sinundot ni Luzyoyo si Liangqi ng isang stick at tinanong si Lukso kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi niya na hindi niya siya mabubuhay, kaya dapat tumawag si Luzyoyo ng 120 ang emergency number at gumawa ng sopas para kay Liangqi habang naghihintay sila ng ambulansya. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya na ang pagtawag sa 120 ay may bayad na hindi nila mababayaran. Iminumungkahi niya na sinasabi nilang hindi nila kilala si Liangqi at ang ospital ay magbabayad kay Liangqi kapag nagising siya. Nakita ni Lushu si Liangqi na kumibot at nakakuha ng 70 puntos. Napagtantong si Liangqi ay hindi nawalan ng malay, si Lushu ay nakakuha ng masamang ideya. Sinabi niya kay Luzyoyo na hindi nila kailangang tumulong, na nagdaragdag ng 107 puntos sa kanyang kita. Pinipilit niyang dalhin siya sa loob. Ngunit tumanggi siya, na ikinagalit ni Liangqi at nakakuha si Lushu ng napakalaki na 470 puntos. Tumigil si Liangqi sa pagpapanggap at nagising, humihingi ng tubig.
Si Liu Shu ay nag-ipon ng nyebe at ibinigay ito sa kanya, na ikinagalit ni Liang Qi at nagdagdag ng higit pang mga puntos para kay Luxu. Tinatangay ni Liang Qi ang nyebe at lumingon kay Lu Xiaoyu, humihingi ng tulong sa kanya. Itinulak siya ni Luxu sa lupa na nakakuha ng 800 puntos. Habang tinutulak niya si Liang Qi pababa, mas maraming negatibong puntos ang kanyang nakukuha. Habang nalilito si Liu Xiaoyu, sinigawan ni Liang Qi si Luxu na huminto. Pero sabi ni Luxu kailangan magpahinga ni Liang Qi. Sa paghihinalang may nangyari, hinawakan ni Liang Qi ang kamay ni Luxu at sinindihan ito. Ngunit ang sistema ni Luxu ay nagti-trigger at pumapatay ng apoy. Sinubukan muli ni Liang Qi, ngunit ang apoy ay agad na napatay sa bawat oras, na nakakakuha ng mas maraming negatibong puntos para sa Luxu. Ngumiti ng nakakaloko si Luxu. Nagsimulang humingi ng tawad si Liang Qi, sinabing biro lang iyon. Si Luxu ay nagkunwaring naniniwala sa kanya, hinawakan ang kamay ni Liang Qi at pinisil ito, na nakakuha ng mas maraming puntos mula sa kanyang sakit. Pagkatapos ay bumitaw siya at nag-alok na tumawag ng ambulansya, ngunit tumanggi si Liang Qi, nakatayo sa galit. Nais siya ni Lu Shu ng ligtas na paglalakbay pauwi, na nakakuha ng mas maraming negatibong puntos mula sa inis na si Liang Qi. Bumalik si Luxu sa kanyang silid at tinitigan ang marka sa kanyang kamay, na pagtanto na hindi nakikita ni Lu Xiaoyu ang mga negatibong punto gaya ng kanyang nakikita. Binuksan niya ang kanyang display screen at nag-click sa shop button para makita kung ano ang available. Ang tanging bagay doon ay nagpapakita mula sa screen sa isang maliwanag na ilaw at lumilitaw sa kanyang kamay bilang isang dilaw na bola. Nakita ni Luxu na isa itong celestial fruit at kinain ito. Muli, isang maliwanag na bituin mula sa kalawakan ang naglalakbay pababa sa Earth at pumasok sa kanyang katawan, na inihagis ang kamalayan ni Luxu sa space zone. Sa pagkakataong ito, nakikita niya ang ilang planeta na umiikot sa mas malaking planeta. Ang isang planeta ay tinamaan ng maliwanag na liwanag at nagsisimulang lumiwanag na sinusundan ng isa pa. Pagkatapos, isang maliwanag na liwanag ang lumabas sa kanyang katawan at nagising si Lu Shu sa realidad. Mabilis ang paghinga, nakita niyang medyo nagbago ang marka nito. Pagkatapos ay tumayo siya at madaling itinaas ang kanyang kama. Naririnig niya ang balita sa Ri na nag-uulat ng mga nasawi mula sa sunog. Nagpasya si Luxu na magtungo roon para kolektahin ang mga negatibong emosyon. Kinabukasan, pumunta siya sa kanyang stand para ibenta ang kanyang mga itlog, na niningil ng mataas na presyo na ikinagalit ng mga tao at nakakuha siya ng ilang negatibong puntos. Mamaya, pupunta siya sa paaralan. Sa isang libreng panahon, sinisigawan ng isang batang babae ang ilang kaklase na tumahimik habang sinusubukan niyang manood ng video tungkol sa mga nagising na tao na naipost sa isang website. Ang iba ay sumama sa kanya, ngunit si Luxu ay hindi. Sa halip, pinatugtog niya ang video sa kanyang telepono. Ipinapaliwanag ng video na ang awakened ay inuri sa 6 na antas mula E hanggang E. Ang antas ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang antas ay nagtataglay ng mga elemental na kakayahan. Maaaring ihinto ng antas ang mga armas ng epektibo. Ang antas Su ay maaaring labanan at kontrahin ang mga sandata ng tao. Ang antas Yu ay maaaring kumuha ng lakas mula sa langit at lupa. At antas E ay maaaring sumasalamin sa langit at lupa. Binanggit din ito na ang leveling ay maaaring makamit sa pamamagitan ng likas na paggising at paglilinang, at ang congenital awakening ay mangyayari sa lahat. Napagtanto ni Lu Shu na siya ay nasa level, at nagtataka kung paano gumagana ang pag-level up. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at sumigaw na may nagising, na nakakuha ng atensyon ng kanyang mga kaklase. Kapag tinanong nila kung sino, umiti siya at sinabing hindi tinukoy ng website, na nakakainis sa kanila at nakakakuha siya ng mga negatibong puntos. Maya-maya lang, may pumasok na kaklase sa kwarto na nagsasabing may gising na talaga. Sa tingin nila ay ang website ang tinutukoy niya. Ngunit iginiit niya na ito ay totoo, at ito ay si Laikai, isang kaklase, na nakikipagtalo sa isang guro, at dinala ang guro sa bubong upang ayusin ito. Lahat sila ay sumugod doon at nakita si Laikai na may hawak na guro sa bubong. Pagbabanta na ibababa siya. Humakbang si Luxu at tinanong ang kanilang pinuno ng klase kung bakit niya ito ginagawa, dahil nakakagambala ito sa ayos ng paaralan. Nagagalit ito sa pinuno ng klase na sumigaw sa kanya na tumahimik. Sinusunog ang Luxu ng ilang negatibong puntos. 2 lalaking nakaitim ang sinubukang pigilan si Laikai habang nanonood ang mga estudyante. Nag-aalala si Luxu na maraming negatibong emosyon sa paligid at iniisip kung paano kokolektahin ang mga ito. Itinaas ni Laikai ang guro sa hangin, handa siyang ihagis pababa. Sinabihan siya ng punong guro na muling isaalang-alang dahil sa legal na pananagutan. Ngunit sinabi ni Laikai na siya ay menor de edad at hindi siya mapaparusahan. Sumulong ang Lu Shu at sinabing paparusahan siya para sa kanyang pagkakasala, na ipinapaliwanag ang legal na batas sa kriminal na sumasaklaw sa mga paglabag sa menor de edad. Nakakabigla at nalilito nito ang lahat ng naroroon. Sa oras na siya ay tapos na, Luxu ay racked up sa paligid ng 10,000 puntos.
Si Waikay, na naiinip sa pakikinig kay Luksu, ay nawalan ng focus sa sitwasyon, pinayagan ang mga lalaking nakaitim na salakayin at supilin siya, na iligtas ang guro. Ang sitwasyon ay nalutas, at lahat ay bumalik sa klase. Isa sa mga babaeng kaklase ni Luksu ang pumupuri sa kanya para sa kanyang mabilis na pag-isip at nagtanong kung paano niya nalaman na hindi ibababa ni Laikay ang guro. Sinabi ni Luksu na hindi niya alam at hindi nag-aalala tungkol dito, na iniinis ang babae at nakakuha siya ng karagdagang 400 puntos. Bumalik si Lushu sa klase at nakita niya ang dalawang opisyal ng medical na nakasuot na ng isang tray ng mga kagamitang medical. Naalala niya na ngayon ang blood test event para mahanap ang mga nagising na tao. Sinabihan siya ng guro na magmadali sa kanyang upuan upang makapagsimula na sila, ngunit sinubukan ni Lushu na tumakas, na nagsisinungaling na siya ay may sakit sa tiyan. Gayunpaman, isang malaking opisyal ng medical ang humarang sa pinto at nabigo ang planong pagtakas ni Luksu. Siya ang unang taong pinaghuhugutan nila ng dugo. Pagkatapos ng klase, nagmamadaling umuwi si Luksu dahil alam niyang maghihintay si Luxiaoyu sa kanya at magagalit siya kung mahuhuli siya. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Luxiaoyu, nagtatanong kung bakit siya nahuli. Masakit daw ulo niya. Tiningnan ni Luksu ang kanyang noo at napagtantong may lagnat siya. Hinahayaan niya itong magpahinga sa kama habang ginagamot siya nito. Hinihingi niya ang inihurnong patatas na ipinangako niya sa kanya. Tiniyak niya sa kanya na binili niya ang mga ito at tinanong kung paano siya nagkaroon ng lagnat. Sinabi niya na nasa labas siya at naglalaban ng kanyang damit at malamig ang tubig. Sinabihan siya ni Lushu na magpahinga habang kumukuha siya ng gamot. Habang papalabas siya ng silid, naisip niyang kunin ang stellar na prutas na makakatulong sa kanyang lagnat. Nagsisimula siya sa lottery, pinaikot ito ng 5 beses at hindi nanalo ng anuman na ikinadismaya niya. Sa ika-6 na pagsubok, may nanalo siya, ngunit hindi ito ang bunga. Patuloy siyang sumusubok at patuloy na nanalo, ngunit hindi ito ang bunga. Sa wakas, bumalik siya sa silid na may dalang pulang prutas na napanalunan niya, ibinigay ito kay Luxiaoyu upang kainin. Kinukuha niya ang prutas, kinakain ito, at nakaramdam siya ng sigla at wala ng sakit. Tinatanong niya kung anong uri ng prutas ang ibinigay niya sa kanya. Sabi niya na wala agad sa bibig niya. Nagbiro si Luksu na ito ay bunga ng demonyo, ngunit hindi siya tumatawa. Kinabukasan sa paaralan, inanunsyo ng guro na nagsimula ang lungsod ng klase ng dayuan para sa mga estudyanteng may espesyal na kakayahan at ipinakilala ang isang lalaking nagngangalang Roman na si Fei bilang guro para sa kanilang klase sa dayuan. Nagulat si Luksu dahil si Roman na si Fei ay isa sa mga lalaking nakaitim na nasa kanyang bubong noong gabi ng insidente ng sunog. Sinabi sa kanila ni Roman na si Fei na tatawagin ng guro ang ilang mga pangalan ng mga estudyante at ang mga mag-aaral na iyon ay lalabas upang sumali sa klase ng dayuan. Ang guro ay nagsimulang tumawag ng mga pangalan, at ang mga kaklase ay namangha sa ilan sa mga pangalang tinawag. Nang makarating ang guro sa huling tao at binasa ang pangalan ni Lushu, nagulat ang lahat na nagdagdag ng higit pang mga negatibong puntos para kay Lushu. Ang lahat ng mga estudyante ng dayuan ay dinadala sa isang espesyal na klase kung saan ibinalita ni Roman na si Fei na siya ang kanilang magiging guro at tuturuan sila ng cultivation. Nagtataka si Luksu kung bakit sila nagkakaroon ng espesyal na klase, at kung ang gobyerno ay pumirma ng ilang uri ng kasunduan sa pagiging kumpidensyal sa grupong Men in Black, na kilala bilang organisasyon ng Dragnet. Nagsisimula ang Roman na si Fei sa pagsasabing gagamit sila ng sodium-potassium alloy dahil ang likidong metal ay mabuti para sa pagsubok ng dugo ng tao at may potensyal na tumugon sa aura ng langit at lupa. Makatutulong ito na maihayag ang kanilang mga kakayahan. Itinaas niya ang isang tubo na naglalaman ng haluang metal at nagsimula itong umilaw. Bulalas ni Lushu na tila masyadong siyentipiko. Ngunit ang estudyante sa tabi niya ay nagsabi na ang sodium-potassium alloy ay ginamit bilang mga coolant sa mga nuclear reactor. Sa muling pagkabuhay ng aura na bumabalik sa Earth. Marami sa mga metal na ito ay naging mga daluyan para sa paghahatid ng aura, at ang ilan ay maaaring gawing magic item. Sabi niya na may sapat na pagsasanay, magkakaroon sila ng sarili nilang mga magic weapon na gawa sa mga metal na ito. Pinupuri siya ni Luksu sa kanyang kaalaman. Ipinaliwanag ni Roman na si Fei na kung ang dugo ng mga nagising ay nadikit sa sodium-potassium alloy. Ang haluang metal ay nagiging itim mula sa pilak. Kung mas madilim ang kulay, mas mataas ang rating ng tao. Ang iba't ibang kulay mula sa pinakamadilim hanggang sa pinakamadilim ay papangkatin sila sa mga klase E hanggang E. Ipinaliwanag ni Roman na si Fei na 17 buwan na ang nakalipas, nagkaroon ng pagbabago sa kapaligiran. Napagmasdan ng mga siyentipiko ang isang malaking bilang ng mga positron na humantong sa paglitaw ng mga kasanayan at biological phenomena. Ginising ito ang isang natatanging paglilinang sa sarili na sumisira sa landas ng kamangmangan ng sangkatauhan.
Sinabi ni Roman na si Faye na magdaragdag siya ng impormasyon tungkol sa mga antas sa kanilang pangkat ng pag-aaral pagkatapos ng klase, ngunit ipinapayo niya na ang isang mas mataas na antas ay hindi gumagawa ng isa na pinakamahusay. Ang pagiging mabuti ay nakasalalay sa kung paano nade-develop ng isang tao ang kanyang kakayahan sa paglipas ng panahon. Sinabi niya sa kanila na sila ang kinabukasan ng kanilang dakilang bansa at dapat na patuloy na magtrabaho ng husto. Pagkatapos ng klase, naglalakad si Luciu kasama ang kanyang bagong kaibigan, si Zhang. Dinaanan nila ang ibang mga kaklase na kinukutya si Luciu sa pagiging pinakamababang antas. Isang klase, tinanong ni Zhang kung hindi ba siya naiinis sa kanilang usapan. Ngunit sinabi ni Luciu na wala siyang pakialam. Pagkatapos ay nag-text siya sa kanilang grupo ng pag-aaral na tinatawag silang lahat ng mga ulo ng manok na ikinagalit nila. Ngunit nakikinabang ito kay Luciu sa mga negatibong puntos mula sa kanilang mga negatibong emosyon. Simula noong araw na yon, nagsimulang kainin ni Luciu ang stellar fruit para mapaunlad ang kanyang kapangyarihan. Unti-unti itong proseso dahil hindi naman siya masyadong nag-level up. Siya ay kumakain ng prutas at ito ay nawawala upang pagyamanin siya gaya ng dati. Gayunpaman, lumalabas ang kanyang display screen at ipinapakita na naubos na niya ang kanyang budget para sa prutas. Ang prutas ay inilipat mula sa Wheel of Fortune papunta sa tindahan at hindi na magagamit upang mapanalunan mula sa wheel. Binuksan niya ang kanyang tindahan at nakitang maaari na niyang bilhin ang prutas para sa 1,000 negatibong puntos. Okay lang siya dito at nagpa siyang paikutin ang gulong para makita kung ano pang mga bagay ang maaari niyang idagdag sa kanyang tindahan. Kumakain si Luke Xiaoyu sa mesa nang may naamoy siya mula kay Luciu. Paglingon niya ay nakita niyang may hawak itong isang mangkok ng umuusok na mabahong tofu. Tinanong niya siya kung paano niya nakuha ito at sinabi niya sa kanya na nanalo siya. Namangha siya na hindi lang prutas ang natatanggap niya mula sa gulong, kundi masarap din na pagkain. Binibigyan niya ito ng makakain. Ngunit sinabi ni Luke Xiaoyu na gusto niya ng pancake at prutas ngayon. Sinubukan ni Luciu na kunin ito mula sa gulong, ngunit patuloy siyang nakakakuha ng mabahong tofu. Nabigo si Luke Xiaoyu at nagsimulang magreklamo na hindi na siya cool dahil hindi niya makuha ang kanyang pancake at prutas. Tinatanong siya kung ano ang plano niyang gawin tungkol dito. Hindi sumuko si Luciu at patuloy na iniikot ang gulong hanggang sa wakas ay nakakuha siya ng bago. Isang scroll ang lumabas mula sa screen at tinanong ni Luke Xiaoyu kung ano ito. Ang scroll ay naglalabas ng itim na liwanag at pumasok kay Liu Ziyuan. Isang itim na bituin ang lumabas mula sa kalawakan at pumasok sa kanya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili sa Celestial Zone. Bumalik siya sa realidad at tinanong si Luciu kung ano ang nangyari. Sinabi niya sa kanya na malamang na nagising siya at hiniling sa kanya na mag-concentrate. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili pabalik sa Celestial Zone. Ang kanyang mas malaking planeta ay naglalabas ng itim na miasma na pumapasok sa kanyang katawan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nagsimulang ipagdiwang na siya ay nagising. Gayunpaman, nag-aalala si Luciu dahil ang celestial na mapa ni Luke Xiaoyu ay kabaligtaran niya at iniisip niya kung ano ang ibig sabihin ng dalawang magkasalungat na star system. Nag-aalala rin siya tungkol sa maraming mabahong tofu item sa kanyang inventaryo at kung kailan siya makakakuha ng bago. Ngunit pagkatapos ay nakakuha siya ng ideya na ibenta ang mabahong tokwa upang kumita ng pera. Kinaumagahan, umalis siya sa kanyang bahay upang simulan ang kanyang bagong negosyo. Ngunit nakita niya ang isang matandang lalaki, ang kanyang kapitbahay, na nagsasanay gamit ang isang espada. Binati siya ng matanda at tinanong kung saan siya patungo. Sinabi ni Luciu na nakikita siya para sa kanyang tuition. Tinanong niya ang matanda kung ano ang kanyang ginagawa at sinabi sa kanya ng lalaki na ito ay espada. Tinanong ng matanda kung gusto ni Luciu na matuto mula sa kanya. Ngunit sinabi ni Luciu na hindi, na ikinagulat ng lalaki na nakakuha ng Luciu ng ilang negatibong puntos. Dismayado ang lalaki dahil si Luciu ay may mga kakayahan at katangiang hinahanap niya sa isang estudyante. Nilapitan siya ng kanyang asawa na nagsasabing ayaw ni Luciu na matuto mula sa kanya. Nagsimulang magbenta si Luciu ng mabahong tofu sa kanyang kinatatayuan at maraming tao ang tumatangkilik sa kanya. Nangungulekta din siya ng mga negatibong puntos mula sa mga negatibong emosyon sa paligid. Sa kanyang malaking benta, mayroon siyang sapat na pera at tumalbog sa paaralan ng may pagmamayabang na iniinis ang kanyang mga kaklase sa dayuhan. Sa buong maghapon, nakakaipon siya ng mga negatibong puntos mula sa kanyang paaralan. Pagkatapos ng paaralan, umuwi siya at ginagamit ang kanyang mga negatibong puntos para ipatawag ang ginintuang celestial na prutas. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa kanyang celestial na mapa. Pero iba ang lugar sa dati. Ang 7 planeta sa paligid ng mas malaking planeta ay kumikinang ng maliwanag at ang marka sa kanyang braso ay kumikinang ng maliwanag. Nagpasya siyang ituro ang may markang kamay sa isa sa mga planeta. Ang lahat ng liwanag sa loob nito ay nagtatagpo sa mas malaking planeta at pagkatapos ay lumilitaw pa itaas upang bumuo ng isang espada sa kanyang kamay. Kaya niyang igalaw ang espada nang hindi ito hinahawakan.
Napagpasyahan niya na ang mga planeta ay 7 malabo na bituin at ang malaking isa sa gitna ay ang kanyang kaluluwa. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sinubukang tingnan kung magagamit niya ang espada na maaari niyang ipatawag ng hindi hinahawakan. Pinaikot niya ang espada sa paligid ng kanyang silid at tumagos ito sa ilan sa kanyang mga libro. Siya ay nasisiyahan dito at napagtanto na nakamit niya ito sa pamamagitan ng pag-unlock ng isang nebula star. Kung makalusot siya sa lahat ng 7, magiging malakas siya. Sa kanilang susunod na araw sa klase, sinusuri ni Roman na si Feye ang isang estudyante sa pamamagitan ng isang banal na bilog habang ang iba ay nanonood. Ang bato sa kanyang kamay ay kumikinang. Tinanong ni Luxu kung ano ang bato, at sinabi ni Zhang na ito ay isang espiritong bato na naglalaman ng maraming enerhiya. Makakatanggap sila ng sarili nila sa mga susunod na araw para magamit sa pagsasanay. Nakatuon sila sa demonstrasyon habang sinabi ni Roman na si Feye sa mga estudyante na bumalik at magpatuloy sa pagsasanay dahil hindi pa niya naaabot ang kanyang layunin na ikinagulat ng klase. Ipinaliwanag niya na tatawagin sila para magsanay at magulat ng progreso sa kanilang pagsasanay. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa isang pamamaraan na tinatawag na Two-Instrument Contract Metaphysics Chapter. Nangangako ng pagtaas ng pagganap. Sinasanay ni Luxu ang pamamaraan gamit ang kanyang bato, na naglalabas ng malaking maliwanag na liwanag mula sa kanya papunta sa kanyang celestial na mapa. Gayunpaman, ang kanyang espada ay naging marahas at bumangga sa liwanag, pinapatay ito. Iminulat ni Luxu ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, nagtataka kung bakit napakarahas ng kanyang celestial na mapa, at ang pagtatapos ng pagtuturo ni Roman na si Fei ay walang silbi. Kinabukasan, lumabas si Luxu sa kanyang stall, ngunit nakita niya ang matandang kapitbahay na nagsasanay gamit ang kanyang espada. Tinanong niya ang lalaki tungkol sa kanyang espada, at tinanong ng lalaki kung gusto niyang matuto. Sinabi ni Luxu na gusto niya, ngunit may problema. Sinabihan siya ng lalaki na magsimula ng pagsasanay, at pagkatapos ay maaari nilang pag-usapan ang kanyang problema. Bumalik si Luxu sa gabi pagkatapos ng kanyang mga aktibidad sa araw upang simulan ang pagsasanay kasama ang matanda. Ang matanda ay nagbibigay sa kanya ng isang hanay ng mga weight belt, mula sa pinakamagaan sa 30 libra hanggang sa pinakamabigat na 300 libra, na nagtuturo sa kanya na isuot ang mga ito sa panahon ng pagsasanay. Nangangatuwiran si Luxu na ang mga diskarte mula sa klase ng Daoyuan ay nagtuturo na sa kanila kung paano direktang dagdagan ang lakas. Ipinaliwanag ng matanda na si Xu Zujun ay isang pinuno na naglalayong ihatid ang 3 aral ng Daoism. Binibigyang diin na walang mas mahusay kaysa sa kanya pagdating sa pagsasanay, ngunit dapat maunawaan ni Luxu na nangangailangan ito ng pagsasanay upang maabot ang antas na yon. Habang patuloy na nagsasalita ang matanda, iniisip ni Luxu kung si Shizujin ay miyembro ng Heavenly Network at ang nagdidisenyo ng mga ehersisyo para sa kanilang klase. Iginiit ng matanda na hindi maaaring laktawan ni Luxu ang anumang mga hakbang sa kanyang pagsasanay, pinapayuhan siyang magsimula sa pinakamadaling weight belt at gawin ang kanyang paraan hanggang sa pinakamahirap. Kaswal na kinuha ni Luxu ang pinakamagaan na sinturon at inihagis ito sa hangin na parang papel, na sinalo ito ng walang kahirap-hirap. Tinanong niya ang matanda kung maaari silang lumaktaw sa pinakamabigat na sinturon. Na ikinagalit ng matanda. Ipinaliwanag niya na ang sistema ng kapangyarihan ni Luxu ay nagising, na nagbibigay daan sa kanya na pangasiwaan ang mga ganoong gawain ng madali. Pagkatapos ay kinuha ng matanda ang isang piraso ng papel mula sa kanyang mesa, at iniisip ni Luxu kung ano ang plano niyang gawin dito. Marubdob na tumutok, binalot ng matanda ang papel ng mana energy, itinutuwid ito, at pagkatapos ay itinaas ito. Sa isang mabilis na pag-indayog, ang papel ay naglalabas ng isang malakas na daloy ng enerhiya na naglalakbay sa lupa at pinuputol ang isang malapit na pader ng maayos sa kalahati. Namamangha si Luxu habang ipinapakita ng matanda ang potency ng focus technique. Pinayuhan ng matanda si Luxu na mas mahusay na makabisado ang isang bagay kaysa makisawsaw sa marami. At sa kabila ng lahat ng mga panlilinlang, ang paraan ng espada ay naghahari. Inihagis niya kay Luxu ang isang kalawang na espada at inutusan siyang gamitin ito para putulin ang hangin. Tumayo si Luxu at nagsimulang magsanay, ngunit ang matanda ay pumasok upang itama ang kanyang postura. Sinabi niya na gusto ni Luxu na maging malakas, ngunit walang perpektong kontrol sa kanyang katawan. Pagpapaalala sa kanya na ang muscle ay walang memorya, tanging talento. Habang hinuhubad ni Luxu ang kanyang jacket, at mas epektibong nakatutok, sinimulan niyang iswing ang espada ng mas tumpak at estilo. Matapos iswing ang espada ng 1,000 beses, sa wakas ay nabisado na ni Luxu ang unang hakbang ng sword technique. Kinabukasan sa paaralan, makikita sa display ni Luxu na nasa bahay niya si Shizujin. Mabilis siyang tumakbo palabas ng paaralan patungo sa bahay at nakita si Lu Xiaoyu at ang matandang lalaki sa labas kasama si Shizujin. Tinanong ni Lu Xiaoyu kung bakit siya naroroon at ipinaliwanag ni Shizujin na siya ay dumating upang kunin ang isang bagay. Nagudyok sa kanya na sumugod sa loob para tulungan siya. Lumingon si Shizujin kay Luxu at tinanong kung sino siya.
Ipinakilala ni Luxu ang kanyang sarili bilang isang estudyante mula sa malapit na paaralan. Tinanong ni Shizujin kung si Luxu ay estudyante ng matanda, ngunit ang matanda ay nanunuya na sinasabing hindi niya kayang turuan ang isang antas na estudyante tulad ni Luxu. Pinaalis niya si Shizujin na umalis kaagad. Napansin ni Luxu na si Shizujin ay isang level E at tinanong niya ang matanda kung si Shizujin ay bahagi ng top board sa Heavenly Network. Nilinaw ng matanda na si Shizujin ay isang ordinaryong tao lamang sa network at isang level E commoner. Tiniyak niya kay Liu Shu na huwag mag-alala dahil walang maghihinala na siya ang nagtuturo sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Liu Shu kung nasaktan ba ni Shizujin ang matanda sa anumang paraan. Ngunit tiniyak ng matanda na maayos ang lahat, sinipi ang isang kasabihan tungkol sa mga kaibigan mula sa malayo na hindi nangangailangan ng formal na pagtanggap. Bago umalis, binigyan ng matanda si Liu Shu ng isang test tube na naglalaman ng sodium-potassium alloy at hiniling sa kanya na suriin ang kanilang mga antas. Tinitiyak ni Luxu na malinaw ang baybayin bago isagawa ang mga pagsusulit ng gabing iyon, umaasa na magkakaroon ng epekto ang celestial fruit na kinain niya kanina. Nakikilahok din si Luke Xiaoyu, at pareho ang kanilang mga test tube ay nagiging madilim kapag ang kanilang dugo ay inilagay sa sodium-potassium alloy. Sinuri ni Luxu ang kanyang tubo at nakitang ito ay naging madilim na lilim na kahawig ng nasa level A na ikinagulat niya. Gayunpaman, nagsimulang bumula ang mga tubo at naging asul si Luxu habang ang kay Luke Xiaoyu ay nagkakaroon ng madilim na pag-ikot. Napansin nilang pareho na ang mga pattern sa haluang metal ay kahawig ng kanilang mga celestial na mapa. Nagtataka si Liu Shu kung mayroong isang antas na mas mataas kaysa sa antas, nagsimulang magnilay-nilay si Liu Shu sa kanyang silid. Dalawang nebula na bituin sa kanyang celestial na mapa ang lumiwanag. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, napansin niya ang isang asul na liwanag na layer sa kanyang katawan. Kumuha siya ng kutsilyo sa kanyang mesa at hiniwa ang sarili nito. Ngunit walang pinsala. Napagtanto niya na ito ang pangalawang layer ng nebula na nagbibigay ng proteksyon laban sa mga pinsala. Nagtataka siya kung paano umuunlad si Luke Xiaoyu sa kanyang paggising. Samantala, si Luke Xiaoyu ay nakahiga sa kanyang kama, nagising sa kanyang celestial na mapa, kung saan ang lahat ng kanyang mga bituin sa nebula ay napakadilim. Ang isa sa mga bituin ay gumising at lumaki, halos sipsipin siya na parang black hole. Sa umaga, pumunta si Luxu sa kanyang silid upang gisingin siya, at nakita siyang nakatayo sa kanyang kama na may itim na mga mata. Pagtawag sa kanya, ang kanyang mga mata ay malinaw sa normal, at niyakap niya siya, sinasabing siya ay nagising ng isang nebula star. Binati siya ni Luxu, ngunit ipinagmamalaki na nagising na niya ang dalawang bituin ng nebula na nagpapout sa kanya. Tinanong niya kung maaari niyang ipakita sa kanya kung ano ang hitsura ng kanyang bituin, ngunit sinabi niya na hindi niya magagawa, sa halip ay ipinapakita kung ano ang kaya niyang gawin na nagpapatawag ng langgam sa kanyang palad. Ipinaliwanag niya na pinahihintulutan siya ng kanyang mga kapangyarihan na maramdaman ang enerhiya ng mga namatay na nilalang sa paligid niya. Namatay ang tiyahin noong nakaraang araw at nalungkot siya tungkol dito. Ngunit ngayon ay maaari na niyang ipatawag ito pabalik at kontrolin ito. Inilagay ni Liu Shu ang kanyang daliri sa kanyang palad at ang langgam ay umakyat dito. Namangha siya sa pagiging makatotohanan ng langgam. Nagtataka, tinanong niya kung may magagawa pa ba siya. Pumunta sila sa labas upang subukan ang kanyang mga kakayahan. Ipinakita ni Luke Xiaoyu ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglikha ng isang maliit na itim na ibon na lumilipad at dumapo sa balikat ni Luxu. Tinanong niya ito kung gaano katagal niya makokontrol ang ibon at kung nauubos nito ang kanyang lakas. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga kakayahan ay hindi nakatakda sa oras at hindi nagpapahina sa kanya. Idinagdag niya na ang enerhiya ay pinalapot ng black hole na nangangailangan ng mas kaunting pagsisikap upang makontrol. Isang gabi, nagising si Luke Xiaoyu na madilim ang mga mata. Ngunit mabilis silang lumiwanag habang tuwang-tuwa siyang sumugod sa silid ni Luxu, kumakatok ng malakas. Lumabas si Luxu, nagtatanong kung tungkol saan ang kaguluhan. Nakita ko lang ang isang lalaking nakatayo sa harap niya, na tinawag ni Luke Xiaoyu. Ang lalaki ay nakita ni Liu Shu noong nakaraang gabi, na gumagawa ng isang pagnanakaw at pagpatay. Sa pagpapasyang mamagitan, ginagamit ni Liu Shu ang kanyang mga kapangyarihan na napapalibutan ng proteksyon na ilaw ng nebula upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinasalungat niya ang mga pag-atake ng lalaki at ipinatawag ang kanyang magic sword mula sa kanyang celestial map na ikinasugat ng tao na nakamamatay at wala siyang buhay. Ang espada ay bumalik kay Luxu pagkatapos. Pinlano ito ni Luxu upang subukan ang mga kakayahan ni Luke Xiaoyu at ipinakita niya na kaya niyang ipatawag ang lalaki gaya ng kanyang ipinangako. Inamin ni Luxu na hindi siya natakot, nagulat lang siya sa kanyang pag-unlad. Tinanong niya kung kaya niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, at kinumpirma niya na kaya niyang gawin ang gusto niya sa pamamagitan lamang ng pag-isip. Nagpapakita siya sa pamamagitan ng paggawa ng lalaki sa pakikipaglaban.
Si Luxu, sa seryosong tono, ay nagbabala sa kanya na huwag ihayag ang kanyang kapangyarihan sa sinuman. Sumang-ayon si Lu Xiaoyu at ibinunyag na natutunan din niya ang mga alaala ng lalaki kung saan itinago nito ang ninakaw na pera. Ipinakita niya kay Luxu ang alaala kung saan ibinao ng lalaki at ng dalawang iba pa, lahat ng nagising, ang pera sa tuktok ng burol. Kinabukasan sa paaralan, nagtitipon-tipon ang mga estudyante sa larangan ng palakasan para sa inaugurasyon ng kanilang bagong direktor, si Lai Yixiao. Sinabihan sila ni Lai Yixiao sa madaling sabi na mag-aral ng mabuti at pinaalis sila na ikinagulat ng lahat. Sa kanilang klase sa Daoyuan, ipinakita ni Lai Yixiao at Roman Nasifi ang isang video ng 3 takas mula sa isang kamakailang insidente. Isang level at 2 level na ang level ay ang lalaking nakalaban ni Luxu. Nagtanong si Lai Yixiao kung kaya ng mga estudyante ang mga naturang takas. Sumenya si Roman Nasifi kay Lai Yixiao na pagkatapos ay nagsuot ng robe at formal na ipinakilala ang kanyang sarili bilang kanilang superior sa hinaharap sa Heavenly Network na may codename at B-level na ranggo. Ipinaliwanag niya na ang isang kahina-hinalang level C na tao ay nakita rin noong gabing iyon na nalampasan ang level na pugante gamit ang isang espada at kalasad ng enerhiya. Inutusan sila ni Lai Yixiao na iulat sa kanya o kay Roman Nasifi ang anumang nakita sa antas C na individual na ito. Nagtatapos siya sa isang positibong tala na inihayag na simula sa buwang iyon, tatanggap sila ng buwanang mapagkukunan para sa paglilinang. Spirit Stones. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Luxu si Zhang kung ang Spirit Stones ay maaaring ibenta sa black market. Nagtataka si Jiang kung bakit gustong ibenta ni Luxu ang mga ito kapag kailangan niya ang mga ito para sa kanyang sariling paglilinang. Ipinaliwanag ni Luxu na curious lang siya at nararamdaman niya na kung palagi siyang nag-aalala tungkol sa pera, hindi siya makakapag-focus sa kanyang pagsasanay ng epektibo kahit na may mga Spirit Stone. Binanggit ni Zhang na maaari silang ibenta sa humigit kumulang 100,000 yuan bawat isa na ikinatuwa ni Luxu. Agad niyang tinanong si Zhang kung gusto niyang bilhin ang mga ito. Ngunit tumanggi si Jeong, sinabing magtatanong siya sa halip. Iginiit ni Luxu na itakda ang presyo sa Japanese yens. Ipinadala ni Luxu ang kanyang account number para sa transaksyon at kinuha ni Zhang ang mga bato na nangakong ipapadala sa kanya ang pera kapag nakahanap na siya ng bibili. Maya-maya, umuwi si Luxu at nagsimulang magnilay muli. Sa pagkakataong ito, mas naliwanagan siya at na-activate ang ikatlong Nebula Star. Naniniwala si Luxu na malapit na niyang maabot ang level no habang naglalakad siya, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Ito pala ay ang kanyang guro na agad na nagsasabi sa kanya na magmadali sa paaralan dahil ang sasakyan ay malapit nang umalis at hindi siya dapat lumiban. Dinadala silang lahat ng armored car sa kanilang misyon. Tinanong ni Luxu kung saan sila pupunta. Sinabi ni Zhang na isang pagkasira ang nabuksan at protektahan nila ang teritoryo. Tinanong ni Luxu kung hindi sila pupunta sa kapahamakan. Sinabi ni Jiang na hindi sila dahil level lang siya. At nangangamba ang organisasyon na hindi pa nila maipagtanggol ang kanilang sarili, lalo na ang isang tulad ni Luxu na nasa level pa rin. Tinanong ni Luxu kung ano ang mga guho na ito. Sinabi ni Zhang na ang mga guho ay pinaniniwalaan na iniwan sa Earth ng isang dayuhan na sibilisasyon, tulad ng mga hindi makamundong espasyo. Ang mga guho ay nagsimulang lumitaw kamakailan dahil sa mga pagbabago sa kapaligiran. Sinabi niya kung saan man lumitaw ang mga guho na ito, nakakaakit sila ng maraming mga master na lumalaban para sa kanila, dahil naglalaman ang mga ito ng mga halamang gamot, mga tuol sa mahika, at higit sa lahat, ang Formation A. Kung ang isang tao ay nakakuha ng Formation A, ang buong pagkasira ay mawawala. Nagkomento si Luxu na mukhang misteryoso ang lahat, ngunit pagkatapos ay ibinulong ni Zhang sa kanya na ang pagkasira na ito ay ang tanging nabuksan sa bansa sa ngayon. Dumating sila sa nasirang lugar. Ipinaliwanag ni Roman Nasifi na kumpidensyal ang misyon at gusto nilang makibahagi sila para sa karanasang pag-aaral. Ang sinumang mag-leak o magsasalita tungkol sa misyon ay hindi lang basta-basta matatanggal kundi ma-court-martialed. Nagulat ang mga estudyante ngunit sumang-ayon. Naninirahan sila at nagsasagawa ng kanilang paglilinang. Ngunit pinili ni Luxu na abalahin ang pinuno ng klase. At nakakakuha ng ilang negatibong puntos habang ginagambala niya ang pinuno ng klase. Naglalakad sina Luxu at Zhang sa kampo at nakita ang bundok sa unahan na nababalot ng ambon. Tinanong ni Luxu kung ano ang ambon. Sinabi ni Zhang na ito ay isang anyo ng isang portal sa pagkawasak. Biglang tumunog ang mga alarma habang nagsisimulang lumalapit ang ambon. Si Lai Yixiao at Roman Nasifi ay sumigaw sa kanila na umatras at lumikas sa bundok upang maiwasang mahuli dito. Ngunit ang ambon ay mabilis na gumagalaw at karamihan sa kanila ay natatakpan dito. Si Luxu at Zhang ay nakulong din sa ambon na humihila sa kanila. Si Luxu ay itinapon sa ambon at bumagsak ng husto sa lupa sa isang kakaibang lugar.
Siya ay nakatayo upang suriin ang kanyang paligid nang biglang may isang palakol na lumipad patungo sa kanya. Nabahagya niyang iniiwasan. Nakita niya ang isang skeleton zombie na papalapit na may hawak na palakol. Ang kalansay ay nagsimulang umatake sa kanya. Ngunit iniiwasan niya ang lahat ng indayog. Pagkatapos ay hinuli niya ang palakol, inalis ito sa kamay ng zombie, at itinapon ang zombie sa lupa na durog-durog. Gayunpaman, ang kalansay ay patuloy na gumagapang patungo sa kanya. Ginagamit niya ang palakol upang putulin ang ulo ng zombie, sa wakas ay pinatay siya. Gumaan ang loob niya, nakahanap siya ng paraan para talunin ang zombie. Nakita niya ang dalawa pang zombie na papalapit at naghahanda upang labanan ang mga ito. Madaling ibagsak ang mga ito, ngunit sa sandaling iyon, tumakbo ang ibang mga estudyante patungo sa kanya, sumisigaw na tumakas siya. Hinimok siya ng isang kaklase na tumakbo at lumingon siya para makitang hinahabol sila ng maraming zombie. Ang isa sa mga zombie ay tumalon sa isang estudyante, pinatay siya. Mabilis na pinugutan ni Lukso ng ulo ang umaataking zombie gamit ang kanyang palakol at sinimulang ipadala ang iba habang dinadagsa siya. Nagagawa niyang alisin ang karamihan sa kanila. Pero may sumilip mula sa likod. Bahagyan niyang hinaharangan ang pag-atake nito gamit ang kanyang palakol at bumagsak sila sa lupa, nakikipagbuno dito. Nagtanong ang isang estudyante sa isa pa kung dapat silang tumulong. Ngunit ang natatakot na estudyante ay nagmumungkahi na maghintay upang makita kung kakayanin ito ni Lukso ng mag-isa. Sa wakas ay gumulong si Lukso at pinugutan ng ulo ang zombie. Nilapitan niya ang mga natakot na estudyante at nagtanong tungkol sa kanilang plano. Iminumungkahi nila na manatili dahil ang mga zombie ay nawala at ang pagkasira ay maaaring mawala sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Lukso kung ano ang kanilang gagawin kung magpasya siyang umalis. Isang babae sa kanila ang nakiusap sa kanya na manatili at protektahan sila. Pinayuhan niya ang mga ito na tumakbo kung makakita sila ng mga zombie na papalapit. Sinabi niya sa kanila na ang mga zombie ay tumigil sa paghabol sa isang tiyak na distansya at gamitin ang palakol upang pugutan sila ng ulo kung sila ay masyadong malapit. Iminumungkahi ng isang mag-aaral na pinakamainam kung mananatili siya, ngunit iba ang desisyon ni Liu Shu. Iniwan niya ang palakol para sa kanila at lumayo, sinabihan silang gamitin ito. Sinabi ng babae sa grupo na kung tinulungan nila siya, hindi niya sila iiwan. Pagkatapos ay magpapasya sila kung sino sa kanila ang kukuha ng palakol. Mag-isang gumagala si Lu Shu sa lugar, iniisip si Xiaoyu nang biglang may narinig siyang yabag. Siya ay naghahanda sa pag-atake, at sa isang sulok, isang zombie na mangangabayo ang sumulpot, halos sibat siya. Nahuli ni Lukso ang sibat at nagpupumigla sila dito. Nagalit ang zombie at nakakuha ng kita na ikinagulat ni Lu Shu sa mga emosyon nito. Siya ay nagpasya na gamitin ito sa kanyang kalamangan, pagkaladkad sa sibat mula sa zombie, na naging sanhi ng pagkahulog nito. Mas maraming zombie na mangangabayo ang lumapit, at tumakbo si Lu Shu na humahantong sa kanila sa paghabol. Umakyat siya sa isang burol para iwasan sila, ngunit patuloy nila siyang hinahabol. Inutusan ng kapitan ng kabalyero ang kanyang mga tauhan na barilin si Liu Shu, na umiwas at umakyat ng mas mataas. Sinabihan ng kapitan ang mga zombie na huminto. Nagagalit sa kanila at nakakakuha ng mas maraming negatibong puntos. Nagtago si Lu Shu, pinapanood ang kanyang display screen na nagtala ng mga puntos. Inutusan ng kapitan ng kabalyero ang kanyang mga tauhan na umatras, habang ang malungkot na zombie na si Lu Shu ay dinisarmahan ang nanonood habang ang iba ay sumusunod sa kanilang mga sibat. Bumaba si Lu Shu at nangalap ng mga sandata, espada, palakol, at sibat na puno ng lakas ng tao. Itinaas niya ang sibat na parang espada. Ang mga zombie ay bumalik at tinambangan siya, ngunit gamit ang sibat, madali niyang natalo ang mga ito, kinokolekta ang kanilang mga sibat at itinali ang mga ito sa kanyang likod bago ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Nakahanap siya ng isang liblib na lugar sa isang bangin, nagmumuni-muni, at ginagamit ang kanyang mga naipon na negatibong puntos para mag-level up. Pumili siya ng celestial na prutas mula sa mga opsyon, ginagamit ito para maliwanagan ang sarili, habang pinupuno ng 3 bagong nebula star ang kanyang celestial na mapa ng kapangyarihan. Dahil sa lakas ng loob, ipinipilit niya. Samantala, ang mga opisyal ng makalangit na network ay nagtatrabaho upang tipunin ang mga estudyante ng klase ng dayuhan. Tinatalakay nila kung gaano kadaling matakot ang mga estudyante at ang kanilang kawalan ng kakayahan na lumaban. Napagpasyahan nila na ang kanilang unang hakbang ay dapat na itarget ang kapitan ng zombie cavalry upang protektahan ang natitirang mga mag-aaral. Kinikilala nila na magiging perpekto kung ang lahat ng mga estudyante ay katulad ni Lukso na napagtatanto na hindi siya mahina gaya ng una nilang naisip. Nakarinig sila ng mga yabag at nagtatago, nakita nila ang hukbo ng zombie na dumaraan. Nakahinga sila ng maluwag, ngunit nagulat sila nang ang isang sibat na puno ng enerhiya ng tao ay nagwasak sa isa sa mga mangangabayo ng zombie. Nakita nila si Lukso na naghahagis ng sibat at tumatalon pababa ng burol, mabilis na nagpadala ng mas maraming zombie bago sila makapag-react. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na tulungan si Liu Shu, ngunit hinahawakan niya ang sitwasyon ng walang kahirap-hirap,
naubos ang lakas ng sibat bago lumipat sa kanyang espada upang maalis ang natitirang mga kalaban. Kalmado, lumingon si Luxu sa pinuno na lumapit kasama ang iba pang mga nailigtas na estudyante na nag-isip kung ano ang nangyayari. Ang ilan ay nag-aalala para sa kaligtasan ni Luxu, ngunit nang lumapit ang pinuno sa kanya upang magsalita, kalmadong iniunat ni Luxu ang kanyang kamay, inaangkin ang lahat ng mga armas, na ikinagalit ng pinuno at nakakuha siya ng mas maraming negatibong puntos. Sinimulan ni Luxu na tipunin ang lahat ng armas, at tinanong ng pinuno kung siya si Luxu. Nagtanong si Luxu kung paano nalaman ng pinuno ang kanyang pangalan. Ipinaliwanag ng pinuno na binanggit siya ng 2 estudyante mula sa espesyal na klase ng Luo City na tinutukoy ang mga unang nailigtas ni Liu Shu. Inihanda para sa isang labanan. Naninindigan si Luxu, ngunit tiniyak ng pinuno na wala silang intensyon na makipaglaban. Mga ordinaryong mandirigma lang sila ng Heavenly Network at walang kalaban-laban sa kanya. Nagpasya si Luxu na ibigay lamang sa kanila ang mga espada. Ngunit iginiit ng pinuno na ayaw nila ng anumang armas o baluti. Huminahon si Luxu at nagtanong kung nag-iisa silang kumikilos na kinumpirma nila. Nagtatanong si Luxu kung bakit hindi nila inilabas ang zombie cavalry at kung saan sila nagtatago. Hindi makasagot ang pinuno, kaya tinanong ni Luxu kung ano ang plano niyang gawin sa lahat ng mga armas na naipon niya dahil hindi niya ito magagamit ng mag-isa. Sa sandaling yon, mas maraming estudyante ang lumalapit at si Luxu ay nakakuha ng napakatalino na ideya. Inanunsyo niya na ibinebenta niya ang mga sibat, espada, at baluti sa sinumang interesado. Marketing ang mga ito bilang ang pinakamahusay na armas kailanman para sa Japanese yens, sa isang first-come, first-served basis. Ngunit napagtanto ni Luxu na walang pera, kaya walang makakapagbayad. Isang estudyante ang lumapit sa kanya na humihingi ng espada. Nakita ni Luxu ang isang mahalagang jade pendant sa estudyante at nag-alok na ipagpalit ito ng espada. Galit na tumanggi ang estudyante, nawalan ng mga negatibong puntos kay Luxu. Ang mga estudyante at mga opisyal ay nagbulungan sa kanilang mga sarili kung ano ang gagawin. Isang opisyal ang lumapit kay Luxu na may dalang wristwatch na nagkakahalaga ng Japanese yens 12,000 na nag-aalok na ipagpalit ito sa isang espada. Tinanggap ni Luxu ng walang pag-aalinlangan, ipinagpalit ang espada para sa wristwatch. Si Luxu ay patuloy na gumagawa ng mga benta habang ipinagpalit ng mga opisyal ang iba't ibang mga item para sa mga armas na nagtatapos sa isang stock ng mga alahas na labis na ikinadismaya ng pinuno. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, pagod sa paglalakad. Habang si Luxu ay masayang bumubulong sa kanyang sarili tungkol sa kanyang mga layad, nagpasya silang magpahinga para sa gabi, ngunit biglang umihip ang malakas na hangin at isang banta ang binabalaan ng pinuno ang lahat na manatiling alerto habang lumilipad ang mga multo sa paligid nila sa himpapawid. Nararamdaman ng Luxu na ang enerhiya mula sa mga multo ay parang enerhiya ni Xiaoyu. Nararamdaman niya ang espada sa kanyang celestial na mapa na tumutugon sa makamulto na presensya at nagpupumilit na panatilihin ito. Habang nakikipagbuno siya dito, kumikinang ang kanyang mga mata at nakita siya ng mga multo na nag-aapoy sa lakas ng espiritu na tinatakot silang tumakas. Nataranta ang lahat sa biglaang pag-urong, ngunit mumiti si Luxu, alam niyang siya ang dahilan kung bakit sila tumakas. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at sa wakas ay narating nila ang ubod ng pagkawasak na nagdadala ng pakiramdam ng kaginhawahan at tagumpay sa lahat. Sa loob ng kuweba, sinimulan ni Luxu na ibenta ang natitirang mga armas sa iba pang opisyal at estudyanteng nagtitipon. Isang estudyante mula sa ibang klase ang lumapit sa kanya, umaasang makilala ang master na tumalo sa mga zombie ng cavalry, at napagtanto lamang na si Liu Shu ang nagbebenta ng mga armas. Nabigo, ang mga mag-aaral ay nagsimulang makipagkalakalan sa kanilang sarili upang makakuha ng mga armas. Ang kaklase ni Luxu ay humarap sa karamihan at ipinaalam sa kanya na ang master ng makalangit na network ay gustong makipagkita sa kanya. Lumapit siya sa mga opisyal na pinalamutyan ng mga alahas na ikinainis ni Roman na si Fei at ng pinuno na nagulat sa mga aksyon ni Luxu. Ipinakilala siya ni Roman na si Fei kay Zhang Yutang, isang opisyal ng Class C na namamahala sa pagkasira sa kanilang pananatili. Kinikilala ni Zhang si Luxu at isa pang mag-aaral, si Cao, sa pagiging kakaiba sa kani-kanilang grupo at binanggit na kakailanganin nila ang kanilang tulong. Inutusan niya si Luxu na ihinto ang pagbebenta ng mga sibat, kung saan pumayag si Luxu na ipinakita ang mga alahas na naipon niya. Kasama ng mga opisyal at Cao, lumapit sila sa isang butas sa yungib. Si Zhang ay naglalabas ng enerhiya mula sa loob at iniulat na ang butas ay 100 metro ang lalim at may kuweba sa loob. Binabalaan niya sila na ang pagkasira na ito ay mas malaki at mas kakaiba kaysa sa anumang naranasan nila. Nang hihikayat ng pag-iingat, inutusan ni Zhang ang isang opisyal na gumawa ng mga hagdan pababa sa kuweba gamit ang kanyang mga kakayahan sa lupa, na sinusundan ng mga marka sa mga dingding upang maipaliwanag ang daan. Bumaba sila at namangha si Luxu nang makita ang liwanag sa ibaba na hindi nakikita mula sa itaas.
Isang malakas na bugso ng hangin ang bumubulusok pataas mula sa ilalim ng kuweba, na naging sanhi ng pagkinang ng dibdib ni Luxu habang ang kanyang espada ay tumutugon sa hangin. Hinikayat sila ni Li Xiao na magpatuloy. Sa ilalim ng kuweba, pumasok sila sa isang maliwanag na lugar. At dinadala sa harap ng isang sinaunang kastilyo. Isang hukbo ng mga zombie ang bumubuhos mula sa gate ng kastilyo na pinamumunuan ng kapitan ng kabalyerya na may natatanging sibat. Ipinahayag niya na hindi sila makakatakas at dapat manatili. Hinahamon siya ni Li Xiao na nagsasabi na mananatili lamang sila kung pinapayagan sa kastilyo. Nag-set up ng tense na standoff, inutusan nila Li Xiao ang mga opisyal na makipag-ugnayan sa kapitan ng kabalyerya. Lihim na umaasa na makuha ang sibat ng kapitan, na posibleng ang mata ng pormasyon, upang mawala ang pagkasira at makakuha ng papuri. Mabilis na umatake si Li Xiao, ngunit dumepensa ang kapitan gamit ang kanyang sibat, na nagresulta sa matinding sagupaan. Ang mga pagsisikap nila Li Xiao ay natatakpan ang kapitan, at nang mawala ang usok, ang kapitan ay nakatakas sa pag-atake, ngunit ang kanyang kabayo ay napatay, na lalong nagpagalit sa kanya. Hindi napigilan, tinutuya siya ni Li Xiao na nag-aapoy sa kanyang dalit. Samantala, inilunsad ng mga opisyal ang kanilang pag-atake sa hukbo ng zombie at naganap ang labanan. Si Luxu, na walang interes sa labanan, ay nagpasya na maghanap ng kayamanan sa halip na sumali sa labanan. Palihim sa gitna ng kaguluhan, nadulas siya sa kastilyo. Si Luxu ay sumulong sa kastilyo, ang kanyang espada ay kumikinang bilang tugon sa paligid, na naglagay sa kanya ng mataas na alerto. Nang maramdamang may nakatingin sa kanya, nananatili siyang mapagbantay at patuloy na nag-explore. Pagpasok sa isang silid, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Lu Xiaoyu sa kanyang display screen. Pinagalitan niya siya dahil sa pagiging huli at nag-aalala tungkol sa kanya na kumikita kay Luxu ng ilang negatibong puntos. Iniisip niya kung nag-aalala si Lu Xiaoyu kaya hindi siya makatulog. Habang pinag-iisipan niya ito, sinubukan siyang tambangan ng isang multo na sumusunod at nanonood sa kanya. Mabilis na iniiwasan ni Luxu ang pag-atake, yumuko siya pabalik habang ang kanyang espada ay lumabas sa kanyang katawan, tinusok at pinapatay ang multo. Sa mas malalim na paglipat sa kastilyo, nakahanap si Luxu ng mabalahibong kaibigan na nakasakay sa kanyang balikat. Habang patungo sila sa sentro ng lungsod, binuksan niya ang isang pinto, umaasang may makikitang demonyo sa loob. Sa bulwagan, nakita ito ni Luxu na may linya ng mga estatwa ng samurai warriors. Dahil sa paghanga sa kanilang mga sibat, naisipan niyang ibenta ang mga ito. Habang papalapit siya sa isang estatwa, may naramdaman siyang kung ano sa likuran niya at lumingon siya para makita ang mga estatwa na nabubuhay, ang mga mata nito ay kumikinang na pula. Ang estatwa na pinakamalapit sa kanya ay gumagalaw ng may panganib, at ang iba sa silid ay nagsimulang magtipon sa paligid niya, naghahanda sa pag-atake. Inihanda ni Luxu ang kanyang sibat, at lumabas din ang kanyang espada, handa na para sa labanan. Gayunpaman, nang mapansin ng mga estatwa ang kanyang espada, bumalik sila sa posisyon. Nang makita ito ni Luxu, inalis niya ang kanyang sibat at inilapit ang kanyang espada. Lumapit siya sa estatwa na pinakamalapit sa kanya at hinihingi ang sibat. Ngunit tumanggi ang estatwa at ang pagsuway nito ay nakakuha kay Luxu ng ilang negatibong puntos. Pinagbantaan niya ito gamit ang kanyang espada at bumitaw ang estatwa at kinuha ni Luxu ang sibat. Inulit niya ito sa iba pang mga estatwa hanggang sa makolekta niya ang lahat ng mga sibat. Sa dulo ng bulwagan, nakahanap si Luxu ng mesa na may scroll na naglalaman ng impormasyon tungkol sa ruta ng pagtakas na binasa niya. Samantala, ang kapitan ng kabalyero ay nakikipaglaban pa rin kay Li Xiao. Biglang tumigil sa pakikipaglaban at sumugod sa kastilyo, iniwan ang kanyang sibat sa direktor. Si Li Xiao ay bigo na ang sibat ay hindi ang mata ng pormasyon, dahil ang pagkasira ay hindi nawala. Ang kapitan ng kabalyero ay bumagsak sa bulwagan. Hinihingi na malaman kung ano ang nangyari sa kanilang mga sibat mula sa mga estatwa. Nang makita niya si Liu Shu sa dulo ng mesa, sumugod siya sa kanya upang pigilan siya sa paghawak ng selyo. Habang tinataas ni Liu Shu ang selyo, inabot siya ng kapitan ng kabalyero nang mahulog ang selyo sa mga kamay ni Liu Shu. Ang oras ay tila nagyelo saglit habang ang selyo ay hinihigop sa dibdib ni Luxu, at lahat ng bagay sa kanilang paligid ay nagsisimulang sumipsip sa kumikinang na selyo. Halos madaig ng hukbo ng zombie ang mga opisyal, ngunit huminto ang oras, at lahat ay naging alikabok. Ang kastilyo, ang pagkawasak, at lahat ng nasa loob nito ay nagsimulang magwatak-watak, nawawala sa selyo na hawak ngayon ni Luxu. Kinukuha niya ang sibat para sa kanyang sarili, tinitiyak na hindi ito magiging alikabok kasama ang natitirang bahagi ng pagkasira. Bumalik sa totoong mundo, ang ambon sa bundok ay nagsisimulang mawala, at ang lahat ng mga tao na nasa loob ng mga guho ay nagsimulang muling lumitaw sa labas. Damang-dama ang kaginhawahan sa mga nakaligtas habang yakap-yakap nila ang kanilang mga kaibigan, nagpapasalamat na nabubuhay pa sila.
Nagtayo ang mga opisyal ng isang kampo upang gamutin ang mga nasugatan at mangalap ng impormasyon tungkol sa kaligtasan ng lahat. Si Roman Nasifi ay abala sa pagre-record ng data ng sumugod si Zhang, nag-aalala dahil wala saan man si Luxu. Galit na ipinagtanggol ni Roman Nasifi ang sakripisyo ni Luxu at iminungkahi kay Zhang na hanapin ang kanyang katawan. Sa sorpresa ng lahat, pumasok si Luxu na natatakpan ng mga hiyas at may dalang ilang mga sibat na nakakabighani at nakakalito sa lahat. Pinuntahan siya ni Zhang upang batiin, nakaramdam ng kasiyahan na ligtas si Luxu. Ipinaliwanag ni Luxu na inutusan siya ni Cao na magrehistro at ibalik ang kanyang mga armas. Pumunta siya para ibaba ang sibat na dala niya. Aksidenteng nabasag ang mesa sa bigat nito sa panahon ng pagpaparehistro. Pagkatapos, naglakad-lakad si Luxu upang hanapin si Lu Xiaoyu, na ang mga negatibong emosyon ay nakakuha sa kanya ng maraming negatibong puntos. Nakita niya ang paboritong balot ng merienda ni Lu Xiaoyu sa lupa at tumingala siya para makita itong nakaupo sa sanga ng puno. Iniabot niya ang kanyang kamay para yakapin, ngunit tumalon ito pababa sa kanyang mukha. Sinubukan ni Luxu na kausapin siya, sinabi sa kanya na dapat sana ay hinintay niya siya sa bahay, ngunit hindi niya ito pinansin at tinitingnan ang kanyang kalagayan. Kontento na ayos lang siya. Kinuha niya ang kanyang balot ng merienda at lumuhod si Luxu sa kanyang antas. She sheds tears of relief, happy that he's fine at hindi nasaktan. Pagkatapos ay kinalagad niya siya pauwi, kung saan nag-refresh si Luxu. Isinara niya ang bintana at hiniling kay Lu Xiaoyu na ipatawag ang level na kriminal na ginawa niya. Gamit ang kanyang kapangyarihan, lumikha si Luxu ng dalawang perlas, isang madilim at isang maliwanag. Nagtanong si Lu Xiaoyu tungkol sa kanila at ipinaliwanag ni Luxu na ang mga perlas ay nagpapaganda ng mga katawan ng enerhiya. Ang maitim na perlas ay ginawa ng kanyang espada mula sa hinihigop na enerhiya ng mga multo sa pagkawasak, habang ang maliwanag ay nagmula sa isang espesyal na multo na kanyang nakatagpo. Nagpasya si Luxu na subukan ang maitim na perlas sa antas, na katawan ng enerhiya ng kriminal. Sa sandaling ipakain niya ito sa kanya, sumigaw ang lalaki, at ang kanyang kapangyarihan ay lumakas ng husto, na naging sanhi ng hindi niya mapigilang pagtawa. Nagulat si Luxu kung gaano kabilis na dagdagan ng perlas ang kapangyarihan ng lalaki. Si Muzai Oyo gayunpaman ay hindi nasisiyahan. Sinasabing sinira siya ni Luxu sa walang tigil na pagtawa. She calls him back, dahilan para mawala ang lalaki. Sinusubukang pasayahin siya, ipinakita ni Luxu ang isa pang regalo, 2 prutas na nakuha niya mula sa pagkawasak. Nasasabik nito si Lu Xiaoyu at sabik niyang kinakain ang mga ito. Ang mabalahibong sumusunod kay Luxu ay lumabas mula sa kanyang likuran papunta sa silid at nagsimulang huni sa kanya. Nakita niyang kaibig-ibig ito at niyakap ang cute nitong mukha. Tinanong si Luxu kung paano niya ito nakuha. Ipinaliwanag niya na ito ay isang kaibigan na nakilala niya sa kapahamakan, isang matalino. Nagpasya si Lu Xiaoyu na pangalanan ang mabalahibong maliit na nagniningas na zoo pagkatapos itong panunukso ng iba't ibang pangalan. Pinakain niya ito ng chip at ang mabalahibo ay huminto sa mga kalokohan nito upang tamasahin ang merienda. Inilagay niya ito malapit sa chip bag na nangangako ng higit pang mga chips kung kumilos ito at masunurin ang Little Fiery Zoo. Nagtataka si Luxu kung gaano siya kadaling sumunod sa kanya ng mabalahibong chips. Sinuri ni Luxu ang selyo mula sa pagkasira sa kanyang silid, at natuklasan ang mga pambihirang kakayahan nito. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, itinatakda niya ang kanyang kamalayan sa selyo kung saan naranasan niyang lumipad sa nakapalibot na tanawin, kinokontrol ng mga kapangyarihan ng selyo. Napagtanto niya na ito ay isang banal na artifact na may kakayahang obserbahan ang Earth at manipulahin ang aura. Sa pagninilay-nilay sa interes ng General ng Kabalyerya sa selyo, ikinalulungkot niya ang hindi niya magawang pagsasanay dito ng direkta. Napansin niya ang pangalawang selyo sa loob ng una, umiikot sa kadiliman. Naintriga, pinasok niya ito sa kanyang kamalayan at natagpuan ang kanyang sarili sa isang malawak na espasyo. Doon, natuklasan niya ang mga nakatagong sibat at isang malaking, saradong pinto na sumasalamin sa nasirang kastilyo. Determinado, itinulak niya ang pinto, pinamamahalaang buksan ito ng bahagya. Sumilip siya, nakita niya ang kastilyo at napagtanto niyang maa-access niya ito sa tuwing pinapalakas niya ang kanyang kakayahang ganap na buksan ang pinto. Ang paghahayag na ito ay pumupuno sa kanya ng pag-asa para sa mga paggalugad sa hinaharap sa pamamagitan ng selyo. Nang maglaon, binasa ni Luxu ang isang papel na naglalaman ng aplikasyon ni Lu Xiaoyu na nag-aalala tungkol sa kanya. Gayunpaman, nagpasya siyang iangat ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng paglalaro ng lottery sa kanyang display screen. Sa bawat pagkakataon, gayunpaman, nauwi siya sa mabahong tokwa na nabibigo siya. Patuloy niyang sinusubukan, ngunit ang nakukuha niya ay mga mangkok ng pagkain na hindi niya kailangan. Nabigo pagkatapos ng maraming pagtatangka, nakahiga siya sa kanyang kama, umaasa sa mas magandang kapalaran. Gamit ang kanyang binti para itap ang buton sa pagkakataong ito, nagbabago ang kanyang swerte. Nanalo siya ng perlas na parang prutas sa dagat.
Inubos niya ito at saglit na huminto ang oras. Isang puting bituin ang bumagsak mula sa kalawakan patungo sa Earth at sa kanyang katawan na nagpapaliwanag sa kanya. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibang celestial space, maulap at maulap, tinatamasa ang kaginhawahan, ngunit nakadarama ng pagkabigo kapag hindi ito nagtagal. Determinado, sinusubukan niya para sa isa pa. Lumabas si Lucio kung saan nakaupo ang matanda. Nagpapalitan sila ng pagbati, kinikilala na ang tagal na ng huli nilang pagkikita. Pinasasalamatan ni Luxu ang kanyang pagsasanay kasama ang matanda para sa pagtulong sa kanya na mabuhay sa pagkawasak, sa pagpuna na siya ay nasa problema kung wala ito. Nagtataka tungkol sa pagsali sa organisasyon, tinanong ni Luxu kung ano ang kanilang ipinaglalaban. Ipinaliwanag ng matanda na nakikipaglaban ang organisasyon ng Heavenly Network upang pakalagaan ang mga interes ng sangkatauhan at layunin para sa kapayapaan sa mundo. Tinutuyan ni Lucio ang ideya na ikinainis ng matanda at nakakuha si Lucio ng ilang negatibong puntos. Nilinaw ni Luxu na hindi niya siya kinukutya, ngunit naniniwala siya na ang tunay na kapayapaan ay subjective tulad ng para sa kanya, ang pamumuhay ng mapayapa kasama si Lu Xiaoyu ay sapat na. Kinuha ng matandang lalaki ang espada ni Luxu at lumakad palayo. Ipinaliwanag na kung ang lahat ay lalaban tulad niya, lahat ay hahabulin ang kanilang sariling kapalaran. Gayunpaman, may mga tao na maling ginagamit ang kapangyarihan, nagiging walang batas at nananakot sa iba. Nilalayo ng organisasyon na balansihin ang lakas at kahinaan na ito. Binanggit ng matanda na malapit na silang magsisimula ng pagsasanay sa swordsmanship. Ngunit pinayuhan si Luxu na sundan ang landas ng paglinang ng kanyang espiritual na katawan na mahalaga sa kanilang pagsasanay. Nagpapakita siya sa pamamagitan ng pagpapakawala ng enerhiya ng espada sa kalangitan na naging sanhi ng pagbagsak ng ulan. Iniugnay niya ito sa paggamit ng Seven Seas Snow Mountain. Nakalink sa prutas sa dagat na kinain ni Liu Xiu, nagtanong si Liu Xiu kung kailan siya magkakaroon ng sapat na pagsasanay. Ipinaliwanag ng matanda na masyado pang maaga at nagmumungkahi na tumuon sa pag-isip ng kapangyarihang kailangan. Nakikita ni Lucio ang isang ulap ng ulan at nakatutok sa kanyang espada, na bumubuo ng isang maliit na ipo-ipo. Siya thrusts pasulong, paghiwa-hiwain ang nahuhulog na dahon sa dalawa, na mangha sa kanyang pag-unlad. Bumalik si Luxu sa loob para hanapin si Lu Xiaoyu na kagigising lang. Tinanong niya kung sino ang kausap niya at sinabihan siya nitong maupo, ibahagi ang mabuting balita, maaari na siyang magsimulang mag-aral. Malakas na nagprotesta si Lu Xiaoyu, iginiit na hindi ito magandang balita at hindi siya pupunta. Nangangatuwiran si Luxu na siya ay nakatira kasama niya mula nang tumakas mula sa ampunan, kaya nilang bayaran ang kanilang kailangan at hindi siya maaaring manatili sa bahay buong araw. Pumayag si Lu Xiaoyu na ayaw niyang mawala ang paborito niyang pagkain. Natutuwa si Luxu na gumana ang kanyang diskarte. Dinala ni Luxu si Lu Xiaoyu sa kanyang bagong paaralan, kung saan nagreklamo siya na ang school bag na ibinigay niya sa kanya ay parang bata. Sinabi niya sa kanya na huminto sa pag-aalinlangan, na nagpapaalala sa kanya na ang lahat ay may bag ng paaralan. Sumandal siya at bumulong sa kanya na huwag ipakita ang kanyang lakas o makipag-away sa kanyang mga kaklase, nang nag-atubili. Pumayag naman siya, nakapaut pa. Tiniyak sa kanya ni Liu Xiu na darating ang tamang panahon para ipakita niya ang kanyang mga kakayahan. Sa sarili niyang paaralan, mainit na tinanggap ni Roman na si Fei si Liu Xiu at pinasalamatan siya sa pagsali sa organisasyon. Inanunsyo niya na si Liu Xiu ay direktang mapopromote sa tenyente dahil sa kanyang mga kontribusyon sa pagkasira na nagpapasaya kay Liu Xiu tungkol sa pag-asam ng mas mataas na sweldo. Nagulat si Roman na si Fei sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya ng mainit. Tinatanggap siya bilang isang bagong kasamahan. Pagkatapos ay pumunta si Roman na si Fei upang batiin si Cao at ang iba pa. Nagulat si Luxu dahil ito ang unang pagkakataon na may napakainit at malugod na pagtanggap sa kanya. Umakyat sila Liu Xiao sa podium at tinawag ni Roman na si Fei ang mga estudyante upang pumila. Tinanggap sila nila Liu Xiao sa foundation at sinimulan ang kanyang talumpati kahit na natisod siya sa kanyang mga linya at naglabas ng papel para basahin. Nagbigay siya ng talumpati, binabanggit ang kasaysayan ng pundasyon at binibigyang diin ang mga hamon sa hinaharap na hinihimok silang magtiyaga sa kabila ng mga panganib. Pinangangasiwaan ni Liu Xiao ang panunumpa na ginagawa ng lahat ng mga estudyante kahit na ang ilan ay kinakabahan. Nagpaalam siya sa kanila at bumaba mula sa podium. Ipinagpatuloy ni Luxu ang kanyang pagsasanay kasama ang matanda na nagpakilala sa kanya sa mga diskarte ng Dianzi na kilala sa mga makabuluhang epekto nito sa kaunting pagsisikap. Inihahambing ng matandang lalaki ang mga diskarteng ito sa isang tutubi na nagdudulot ng mga ripos sa isang ilog sa kabila ng magaan na timbang nito. Ang Blue Shoe ay masigasig na nagsasanay ng sword swinging gaya ng itinuro na tumutuon sa cumulus cloud sa loob ng cloudy realm. Sa una, agresibo ang reaksyon ng ulap, ngunit nagpapatuloy si Lucio at nagsimulang magkaroon ng kontrol sa mga paggalaw nito. Sa kabila ng kanyang pag-unlad, ang ganap na pagmaster sa cloud ay nagpapatunay na mahirap.
Pinayuhan siya ng matanda sa kinakailangang pasensya, na binabanggit na ang pagmamanipula ng isang cumulus cloud upang umulan ay hindi simpleng gawain. Sinasalamin ng Blue Shoe ang kaibahan sa pagitan ng paggamit ng pisikal na lakas sa pagsasanay ng espada at ng maselan na kontrol na kailangan para sa pagmamanipula sa ulap. Ibinahagi ng matanda ang kanyang paniniwala na ang mga tao sa nakaraan ay natatakot sa araw ng pagbagsak ng ulap, na nakakagulat na nakita ni Luxu na kapanapanabik sa halip na nakakaalarma. Hindi napigilan ng hindi kinaugalian na pananaw ni Luxu, patuloy siyang sinasanay ng matanda sa mga diskarte sa espada. Magkasama silang pumasok sa Cloud Realm, kung saan kahangahangang nakontrol ni Luxu ang mga ulap, matagumpay na nagpatawag ng ulan. Sa totoong mundo, lumilikha ng malakas na alon ang sword swing ni Luxu na nagpapakita ng sound martial art technique. Kinikilala ng matandang lalaki ang tagumpay, humanga sa pag-unlad at kasanayan ni Luxu. Tinanong ni Luxu kung ano ang ibig sabihin nito dahil hindi siya pamilyar sa termino na nakakuha ng ilang negatibong puntos mula sa matanda. Nang malakas na nagtataka si Luxu kung bakit niya nagawang gawing ulan ang mga ulap, binalaan siya ng matanda laban sa labis na pagmamataas, na ipinapaliwanag na may mga susunod pang hakbang, ginagawang ilog ang ulan, at isang karagatan ang isang ilog. Ipinaliwanag niya na ang Seven Seas Snow Mountain ay patuloy na umuunlad, na nangangailangan ng patuloy na pagsasanay. Nagpapasalamat, tinanggap ng matanda ang alok ni Luxu na isama si Liu Xiaoyue para sa isang summer trip, dahil pagod na siyang magbasa ng mga libro buong araw. Sumakay sina Luxu at Liu Xiaoyue ng bus para sa kanilang biyahe. Nakita ni Luxu ang isang kakilala, ang pari, ngunit hindi sila nagsasalita. Si Liu Xiaoyue ay masayang umupo sa kanyang upuan. Pumasok ang isang grupo na tila may mga issue kay Luxu, na kitang-kita sa kanilang mapanghamak na hitsura. Kapag puno na ang bus, ipinakilala ng tour guide ang kanyang sarili at binabalangkas ang biyahe. Pagbisita sa Mount Ryu, camping sa isang kalapit na lawa, at pagkatapos ay umakyat sa bundok. Pinagmamasdan ni Luxu ang kanyang kakilala, na nakatutok sa isang kompas sa kanyang mga kamay. Ibinahagi ng tour guide ang alamat ng Efe, kasama nila si Ryu. Pagdating sa lawa, lahat ay naglagay ng mga tolda. Pinagmamasdan ni na Luxu at Liu Xiaoyue ang lawa. Tinanong siya ni Luxu tungkol sa kanyang pinakamasayang sandali. At una niyang binanggit na nakikita siyang bumili ng gulay at nagluluto ng hapunan. Pinipilit na maging seryoso, inamin niya na ang pagkain ng magkasama ang kanyang tunay na kaligayahan. Napangiti si Luxu, inaalala ang kanilang mga pinagsaluhan na pagkain bilang kanyang pinakamaligayang panahon din. Bigla siyang nakaramdam ng kung ano at lumingon upang makita si Liang Qi na dumaan sa kanila sakay ng motorsiklo. Nagtataka siya kung saan patungo ang magic performer. Nang mapansin na hindi pa siya nahuhuli ng dragnet at naramdamang tumaas na ang enerhiya ni Liang Qi. Nang tanungin ni Liu Xiaoyue kung ano ang mali, tinanggihan ito ni Luxu at sinabing wala lang. Gabi na, at inihatid ni Luxu si Liu Xiaoyue sa kanyang tolda. Kahit na tumututol siya na tinatrato siya nito na parang bata na may mga panuntunan sa oras ng pagtulog kahit sa labas. Habang sila ay naninirahan, napansin ni Luxu ang isang konvoy ng mga sasakyan na dumaraan. Bitbit si Liang Qi at ang dati niyang kakilala. Naintriga, nagpa siya si Luxu na sundan sila sa isang clearing sa unahan kung saan nakaparada ang mga sasakyan. Iniisip niya kung baka may sira sa lugar na yon. Isinasaalang-alang niyang iulat ang sitwasyon ngunit nag-aalangan. Kaya lang, tinawag siya ni Jeong, nagtatanong kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ni Luxu na dinala niya si Liu Xiaoyue sa isang paglalakbay at ipinaalam sa kanya ni Zhang na ang lugar ay usap-usapan na malapit nang magkaroon ng pagkasira. Nag-imbestiga ang organisasyon at hahanapin na sana nila si Luxu para makasama nila. Binanggit ni Zhang na ang mga mag-aaral mula sa klase ng Daoyuan na mahusay na gumanap ay nabigyan ng access upang makapasok sa pagkawasa. Tinanggap ni Luxu ang alok. Reasoning na dahil nandoon na siya, baka sumama na rin siya sa kanila kinabukasan. May mga pasaherong nakipagtalo sa tour guide tungkol sa biglang pagtatapos ng biyahe. Humihingi sila ng mga refund, ngunit ipinaliwanag ng gabay na ang travel agency lang ang maaaring mag-issue ng mga refund. Lumapit sina Luxu at Liu Xiaoyue sa grupo, at tinanong ng tour guide kung saan sila patungo. Ipinahayag ni Luxu na pupunta sila sa Chalk Salt Lake at binanggit ang paparating na pagkasira na ikinagulat ng iba. Sina Luxu, Liu Xiaoyue at Zhang ay nagpatuloy sa pagtawid sa barikada patungo sa lawa. Pinatigil muna ng gwardiya si Liu Xiaoyue dahil sa kawalan ng naangkop na dokumento. Ngunit ipinakita ni Jeong ang isang dokumento na kumukumbinsi sa gwardiya na hayaan silang makapasa pagkatapos ng pag-verify sa kanyang superior. Dumating sila sa kampo na itinayo sa tabi ng lawa at humanga si Liu Xiaoyue sa mga paghahandang ginawa para sa operasyon ng pagsira.
Kinabukasan, nagtitipon-tipon ang mga practitioner mula sa isang kalabang organisasyon para lumahok sa operasyon ng pagkawasak para makalusot dito. Kinausap sila ng pinuno, ipinapahayag ang nalalapit na pagbubukas ng bagong pagkasira at itinalaga ang kanyang sarili bilang kanilang pinuno. Ang kanilang layunin ay alisin ang anumang mga hadlang sa pagkawasak at sirain ang mata ng pagbuo. Naghahanda ang lahat at nagsimula silang pumasok sa pagkasira sa pamamagitan ng ambon. Pinayuhan ni Luxu si Lucio na kung maghihiwalay sila sa guho, dapat siyang pumunta sa Ruin Center, kung saan siya makikipagkita sa kanya. Pagkatapos ay pumasok sila sa ambon. Masaya si Luxiaoyu na sa wakas ay lumaban sa tabi niya. Lumitaw si Luxu sa mga guho, natagpuan ang kanyang sarili sa isang kagubatan. Nagsimulang magreklamo ang ibang mga practitioner tungkol sa kakaibang kapaligiran. Naaalala ni Luxu ang payo ni Zhang tungkol sa pabago-bagong espiritual na enerhiya sa mga guho, at hinanap niya ang mas makapal na enerhiya na naugnay sa gitna ng pagkawasak na nakita niya. Kasunod ng kanyang grupo sa pagsapit ng gabi, narating nila ang isang clearing sa kagubatan at nagpa siya na magpatuloy upang maghanap ng isa pang grupo. Iminumungkahi ni Luxu na magcamping doon na nagpapansin ng mga buto ng hayop at kakaibang mga puno, ngunit itinatakwil nila ang kanyang mga alalahanin at nagpatuloy nang wala siya. Nanatili si Luxu, binabalaan silang tumakbo kung makatagpo sila ng panganib at nag-aalala tungkol kay Luxiaoyu. Samantala, hinanap ni Xiaoyu si Luxu sa kabubatan at nakatagpo ng mga hayop. Isang pusa ang sumisingit sa kanya, ngunit siya ay nakaharap dito. Biglang, agresibong lumapit ang isang malaking baboy ramo, ngunit tinawag niya ang kanyang bodyguard, isang lalaki mula sa Class A, na tumatawa at tinatakot ang baboy ramo. Sa umaga, pinaamo na niya ang baboy ramo at sinakyan ito. Nakatagpo ng isang grupo na namangha sa kanyang mga kakayahan, inaangkin niya na siya ang Beast Controller. Tinanong niya kung nakita na ba nila si Lucio at tumungo sa direksyon na kanilang tinutukoy. Si Lucio, na nakapatong sa isang sanga, ay nakita ang isa pang grupo na papalapit. Naghahanap sila ng ligtas na lugar upang magkampo bago lumubog ang araw. Nakikinig si Lucio sa kanilang pag-uusap at nag-iisip kung paano makakalap ng mga negatibong punto sa kanila. Habang sila ay naninirahan sa isang open space, nagbabala ang kanilang pinuno sa papalapit na mga hayop. Ngunit ito ay Luxu bilang siya ay nagpapakita ng kanyang sarili. Nang tanungin kung saan siya nanggaling, binibiro niya ang tungkol sa paglipad mula sa silangan, na nakakainis sa grupo at nakakuha siya ng mga negatibong puntos sa kanyang display screen. Sa pagmumuni-muni sa kanyang mga naipon na puntos, napagtanto niya na ang isang pangalan ay nasa mga numero na nagpapahiwatig ng isang posibleng espiya. Sa pagsali sa grupo sa kanilang paglalakbay, nag-estratehiya si Luxu kung paano bitag ang espiya, na isinasaalang-alang kung paano sila pababayaan ng kanilang bantay. Nang ang isang leopardo ay muntik nang sumunggab sa isang practitioner, kumilos si Luxu na iniligtas ang binata. Kinuwestiyon ng pinuno ng grupo at ng dalawang opisyal ang ginawa ni Luxu. Ipinaliwanag niya na pinalayas niya ang hayop sa halip na patayin ito dahil magiging malupit iyon na nakakakuha ng magkakaibang mga reaksyon, ngunit mas maraming negatibong puntos. Ang kanyang screen ay nagpapakita ng kanyang punto na naipon niya, ngunit pagkatapos ay nakita ng isa sa mga opisyal na may numero bilang pangalan. Hinala ni Luxu na baka sila ang espiya. Tinatangkilik ni Luxu ang kanyang mabahong tofu habang pinagmamasdan siyang mabuti ng espiya. Di nagtagal, inilunsad ng espiya ang kanyang pag-atake, pinatulog ang iba. Nang hindi alam ito, hinanap ni Luxu ang espiya. Habang tumatakbo siya sa kabubatan, tinangka siya ng mga baging na siluin, ngunit walang kahirap-hirap niyang hinihiwa ang mga ito. Mula sa isang puno, tinawag ni Luxu ang espiya, na gumagalaw upang umatake. Si Luxu ay madaling humarap, sinipa siya sa mukha at pinapaypayan ang kanyang baba. Inihayag ang selyo sa kanyang palad, ipinatawag ni Luxu ang kanyang sibat, na ikinagulat ng espiya. Sa kabila ng mga pagtatangka ng espiya na lumaban, dinisarmahan siya ni Luxu at inihagis sa lupa. Ang espiya ay naghagis ng mga kutsilyo kay Luxu, na umiwas sa kanila at gumanti sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang sibat, na halos nawawala ang espiya at hiniwa ang puno. Habang nakatalikod ang espiya sa puno, hinubaran siya ni Luxu ng kanyang mga damit at armas, na hinihiling na malaman kung gaano karaming mga espiya ang mayroon. Sinasabi ng espiya na siya ay nag-iisa, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Luxu, na niloko sa espiya na siya ay isang espesyal na ahente mula sa Skynet na ipinadala upang manghuli ng mga espiya. At siya ang may pananagutan sa pag-neutralize sa espiya sa bundok. Inamin ng espiya na mayroong iba pang may mga pangalan ng code, na inihayag na inutusan silang patayin si Chen Bailey. Ibinahagi niya ang lihim na code para makipag-ugnayan sa iba, batay sa kanilang mga pangalan ng Zodiac Sign Code. Kinikilala ni Luxu na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon kung mahuli ni Chen Bailey. Inamin ng espiya ang kanilang misyon at humingi ng awa. Nasinang-ayunan ni Luxu. Gayunpaman, bago pa sila makapag-usap, inatake at kinaladkad ni Vines ang espiya sa isang puno, sa kabila ng mga pagtatangka ni Luxu na iligtas siya.
Nagising ang lahat at nadiskubre na nawawala si Teacher Laylay na hindi alam na ibinunyag bilang espiya. Nagpa siya ang pinuno na hanapin siya, kasama ang ilang estudyante na nagboluntaryong tumulong. Sa kabila ng kanilang pagsisikap sa buong gabi, wala silang nakitang baka sa kanya at pagod na pagod. Ang pinuno ay nag-atubili na nagpa siya na ihinto ang paghahanap upang maiwasan ang panganib ng mas maraming buhay. Si Luxu, na masaya sa mga puntos na nakuha niya mula sa espiya, ay sinubukang i-unlock ang kanyang ikapitong bituin sa kanyang celestial na mapa. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, sinisipsip ng ikapitong bituin ang kanyang enerhiya, ngunit hindi nagigising, na nag-iwan sa kanya ng galit at pagkabigo. Binuksan ni Luxu ang kanyang mga mata, nabigo, ngunit pagkatapos ay tumingin sa unahan mula sa puno kung saan siya nakaupo at nakakita ng kaguluhan. Nagmamadali siyang pumunta sa lugar, gamit ang kanyang kompas bilang gabay sa kakaibang espiritual na enerhiya. Pagdating niya doon, nakita niya ang isang buhawi na umiikot. Mabilis, tinakpan niya ang sarili ng sarili niyang lakas at sinubukang iundo ang buhawi. Sa pagtulak sa hangin, naabot niya ang kaibuturan nito at pinagdurog-durog ito na inihagis sa kabubatan. Tumungo si Blueshoe kung nasaan ang caster. Tinutunaw ng nagmininas na hangin ang ilang sanga at sinisira ang anumang mapunta nito. Hinarap ni Luxu ang bigong caster, na gustong lumaban, ngunit nakita niyang nasugatan siya sa pag-atake. Sinubukan ng caster na maghagis ng isa pang buhawi kay Luxu, ngunit itinaboy niya ito bago ito mabuo. Tumatakbo ang caster, habang hinahabol ni Luxu ang kanyang espada. Sinubukan ng caster na salakayin si Luxu sa isang siwang, ngunit mabilis ang espada at hinihiwa ang kanyang mukha. Natakot, nakita ng caster ang kanyang buhay na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata, na iniisip ang kanyang sariling libing. Nakayuko siya sa sakit ngunit naghanda ng sand bullet, ibinato ito kay Luxu. Sinusubukan ng espada na harangin ito, ngunit hindi ito sapat na mabilis, at ilang buhangin ang dumaan sa espada, na halos tumama sa Luxu. Ikinalulungkot ng caster ang pagmamaliit kay Luxu, na pagtanto na siya ay isang malakas na kalaban. Nang halos tamaan siya ng isang bala, ginising ni Luxu ang kanyang celestial na mapa, na natuklasan ang susunod na antas upang gisingin ang ikapitong bituin. Ang bituin ay gumising at lumilipad patungo sa kanya, nagpapaliwanag sa kanya at lumilitaw bilang isang wan. Na-unlock ni Luxu ang bituin habang naiintindihan niya ang mga emosyon ng kaluluwa, nakararanas ng kaligayahan, kalungkutan, galit, at takot ng sabay-sabay. Inihagis niya ang wand, tinusok ang lahat ng bala ng buhangin at tinamaan ang kalaban. Pinatay siya agad. Ang kaaway ay nawala sa lupa, nagiging buhangin. Ang mga kaluluwa ng kalaban ay lumilipad sa himpapawid, at si Luxu ay nanonood habang ang mga kalapit na espiritu ay nararamdaman na ang espiritu ng kalaban ay nawawala. Kinaumagahan, sa wakas ay nahanap na ni Luxiaoyu si Luxu at masaya siyang makita siya. Ipinaliwanag niya sa kanya ang mga detalye tungkol sa sitwasyon ng espiya. May nakita silang mga espiya sa mga sanga ng puno na nagsisilbing mga tagabantay. Iminumungkahi ni Luxiaoyu na gamitin ang kanyang mga hayop sa pag-atake. Ngunit sinabihan siya ni Luxu na maghintay, kailangan muna nilang malaman ang mga numero at lakas ng espiya. Kaya nagpa siya siyang mag-imbestiga. Tinanong niya kung paano sila makikipag-usap at plano niyang gumamit ng ardilya bilang tagapagdala ng impormasyon. Papalapit sa kinaroroonan ng mga espiya, nakita ni Luxu ang isang lalaki na papalapit sa clearing. 3 lookout ang tumalon pababa at ang lalaki ay gumagawa ng signal gamit ang kanyang mga kamay. Ginagaya ng mga tagabantay ang kanilang mga senyales na nagpapakitang pumasa siya at pinahihintulutan siyang dumaan. Naaalala ang Isiwe na nagsasabing ang code ay ang 3 digit ng kanilang zodiac sign. Nagtataka si Luxu kung ano ang sarili niyang code. Nagkunwaring isa sa kanila at lumapit sa clearing. Lumilitaw ang lookout at nagpatuloy siya sa paggawa ng mga palatandaan, nag-aalala kung tama ang mga ito. Ginagaya ng lookout ang kanyang mga senyales na nagpapahiwatig na nakapasa siya at maaaring magpatuloy. Pagpasok sa isang kuweba, lumabas si Luxu sa kabilang panig, nakahanap ng isang pink na tanawin at isang malaking pink na puno sa gitna ng pagkasira. Nang makita niya ang iba, sumama siya sa kanila. Inanunsyo ng pinuno na naabot muna nila ang pagkawasak na nagdedeklara ng tagumpay. Napagtanto ni Luxu na ang kanilang numero ay napakarami para sa kanya upang kunin ng mag-isa. Nararamdaman ni Luxu ang kanilang espiritual na enerhiya habang sinisiyasat niya sila. Napansin niya na ang ilan ay may kaunting lakas, ang ilan ay mga klase sa C at ang iba ay mga klase sa E. Habang patuloy siyang lumilingon sa paligid, nadatnan niya ang 4 na sinusuri ang puno. Napangiti siya nang maramdaman niyang walang espiritual na enerhiya ang 4 na ito. Tumalikod siya para umalis, ngunit nanginginig ang kanyang sentido. Napagtanto niya na ang 4 ay hindi nagkukulang sa espiritual na enerhiya. Sa halip, hinaharangan nila ito at tila napakalakas. Ang isa sa kanila ay sinusuri ang puno na nagpapakita ng isang daanan sa kabilang panig na hinarangan ng mga sanga at ugat, bawat isa ay halos 2 metro ang kapal.
Ipinaliwanag niya na ang puno ay nagsasara sa araw at nagbubukas sa gabi. Sinabi ng pinuno ng espiya sa lalaki na hindi sila makapaghintay hanggang gabi, sa takot na baka dumating si Chen Beilei sa lalong madaling panahon. Inutusan niya ang lalaki na piliting buksan ang puno. Naghagis ng 2 bolang apoy ang mga lalaki sa puno na naging sanhi ng pagsabog. Nang mawala ang usok, ang butas na ginawa nila ay agad na natatakpan ng mga ugat. Napagtanto nila na binabawasan ng halaman ang epekto ng kanilang kapangyarihan. Nakita ito ni Lu Xu at nagpasya na pinakamahusay na ipagpaliban sila hanggang sa dumating si Chen Beilei. Biglang nakita ni Liang Qi si Lu Xu at nakilala siya. Tinatawag siya nito at nakikilala rin siya ng iba. Tinanong ng pinuno kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Liang Qi kung paano niya sinubukang sunugin si Lu Xu, ngunit hindi siya naapektuhan. Binanggit ng pari na sinundan sila ni Lu Xu sa tour bus. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na palibutan si Lu Xu, itinutusok ang kanilang mga espada sa kanya. Hindi sila pinansin ni Lu Xu at naglakad patungo sa pinuno, ngunit pinigilan siya ng mga lalaki. Ginawa ni Lu Xu ang codename sign at sinabing ginagamit niya si Lily bilang pseudonym. Sinasabi niyang may mahalagang iulat siya. Kumbinsido ang pinuno na bahagi siya ng mga ito matapos kumpirmahin ng isa sa mga lalaki ang paglalarawan ni Liu Xu ng pagkakaroon ng isang sagisag panulat. Hinahayaan nila siyang magsalita. Sinabi ni Lu Xu sa pinuno na si Chen Beilei ay patay na ikinagulat ng lahat. Nagtanong ang pinuno kung paano niya nalaman, at sinabi ni Lu Xu na nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Ipinakita niya sa kanila ang isang puting buhangin na kinilala ng pinuno bilang malalim na dagat na puting buhangin. Ipinaliwanag ni Lu Xu na isang lalaki ang nag-drill ng buhangin sa Chen Beilei na naging sanhi ng kanyang pagkamatay mula sa pagkawala ng dugo. Tumakas ang lalaki matapos masugatan ng lumilipad na espada ni Chen Beilei at kinuha ang buhangin bilang patunay. Nagtanong ang pinuno tungkol sa katawan ni Chen Beilei. At sinabi ni Liu Xu na itinapon niya ito sa pool upang pigilan ang organisasyon na mahanap ito. Tawa ng tawa ang pinuno at ibinalita sa mga tao na patay na si Chen Beilei at sila ay nagagalak. Sinabi niya kay Liu Xu na sundan siya mula ngayon at nangako na gagantimpalaan siya kapag bumalik sila sa God's Collection, ang pangalan ng kanilang organisasyon. Napagpasyahan ng pari at ni Liang Chai na si Liu Xu ay isang espiya. Kinumpirma ito ni Liu Xu at sinabing siya ay ipinadala ng organisasyon at hindi niya magawang pumutok, lalo na nang si Liang Chai ay may problema sa dragnet. Sumang-ayon ang pinuno, ang pagbibigay diin sa misyon ng organisasyon ay pinakamahalaga. Sinabi niya kay Liang Qi na huwag itong isa-puso dahil tinanggap na siya ng organisasyon, ngunit ngayon ay kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Pumayag si Liang Qi na gawin ang hinihiling nila. Pumunta si Liang Qi sa puno at sinimulang sunugin ito, ngunit hindi gumagalaw ang mga ugat. Patuloy niya itong sinusunog at lumapit ang pari, nagtatanong kung bakit niya ito ginagawa at nagmumungkahi na maaari siyang tumanggi. Sinabi ni Liang Chai na hindi niya maaaring ipagkanulo ang organisasyon mula nang iligtas siya ng mga ito. Ngunit dapat magtiwala ang pari sa kanyang desisyon na magtrabaho para sa kanila. Nakatanggap ang pinuno ng impormasyon at sinigawan si Liang Qi na huminto. Ipinaalam sa kanila na ang mga mag-aaral mula sa klase ng Daoyuan ay nakarating sa Center Ruin. Masaya si Lu Xu na makita ang kanyang mga kasama. Nilapitan sila ng pinuno sa pasukan, at ipinakilala ni Liang ang kanyang sarili bilang isang tenyente ng lambat. Ipinapakita ng pinuno ang kanyang sariling gi. Tinanong ni Liang kung paano sila nakarating ng maaga na nakakita ng isang siga ng apoy nang sila ay pumasok. Ipinaliwanag ng pinuno na nag-imbestiga sila habang ang mga nanghihimasok ay nasira, at dahil sa insidente kagabi, dapat silang maging maingat. Sinabi ng isa sa mga kaklase kay Liang na nakatagpo sila ng pagkagambala sa kanilang pormasyon. Sinabi ng pinuno na mag-imbestiga sila bago pumasok, na tinanggap naman ni Liang. Siya ay umalis, ngunit ang kanyang mga tauhan ay tumatanggap ng mga utos na salakayin ang mga estudyante. Pumagitna si Lu Xu, ipinadala ang kanyang mabalahibong kaibigan, nang sasalakayin na ng mga lalaki ang mga estudyante. Naabot ng mabalahibong kaibigan si Liang at nagsimulang ipaliwanag ang sitwasyon gamit ang mga palatandaan. Nakuha ni Liang ang mensahe at nakita ang kanilang plano sa pag-atake, na inaalerto si Cao sa tamang oras bago siya atakihin. Iniiwasan niya ang pag-atake at ang mga counterattacks, at pinalabas ng ibang mga estudyante ang nagtangkang umatake sa kanya. Inanunsyo ni Liang na sila ay sinasalakay at naghahanda upang labanan. Naghahanda ang mga estudyante at nagkaroon ng away sa pagitan nila at ng mga espiya. Nagsimulang magtanong ang pinuno kung paano nalaman ng mga estudyante na sila ay mga espiya. Ang mabalahibong kaibigan ay bumalik sa tabi ni Lu Xu at natutuwa siyang naging maayos ang lahat, nagtitiwala kay Zhang na haharapin ang sitwasyon. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na umatake dahil mas marami sila sa mga estudyante. Nalulula na ang mga estudyante. Ang isa ay muntik ng atakihin, ngunit iniligtas siya ni Cao. Inutusan sila ni Zhang na magkabalikan at huwag maghiwalay. Si Lu Xu ay nagbigay ng mga tagubilin kay Furi, gumuhit ng isang palatandaan sa kanyang palad. Pumunta si Furi para ihatid ang mensahe.
Dumating si Luke Xiaoyu kasama ang kanyang mga kaibigang hayop at nakitang nagsimula na ang laban, ngunit hindi niya nakita ang senyales ni Luxu. Dumating si Furry at ipinakita sa kanya kung ano ang iginuhit ni Luxu ng go-ahead sign. Iniisip ng mga espiya na napapaligiran nila ang mga estudyante. Ngunit pagkatapos ay pumasok ang mga hayop at sinimulang kunin ang mga espiya. Si Luke Xiaoyu ay nagbigay ng thumbs up kay Zhang at inanunsyo niya na ang mga hayop ay kanilang mga kaalyado sa iba na nagiging pabor sa kanila. Galit na galit ang pinuno at inutusan si Liang Qi na ipagpatuloy ang pagsunog ng mga ugat habang ang iba ay sumasali sa laban. Sinisigawan ni Lu Shu si Liang Qi na patuloy na sunugin ang mga ugat. Sinira ni Zhang ang laban at pumunta sa pinuno, ngunit ibinigay niya ang laban kay Liang Qi. Sumagot si Liang Qi sa pamamagitan ng pag-atake ng Phoenix na tumalon si Zhang upang harapin siya, ngunit lumipad pabalik ang Phoenix at sinunog si Zhang. Isa pang lalaki ang naghagis ng mga ninja star sa isang mahinang Zhang, ngunit tumalon si Cao na iniligtas siya sa pamamagitan ng pagharang sa mga bituin. Pinalibutan ng mga espiya sina Zhang at Cao handang umatake. Isang palihim na espiya ang nagpaplanong tambangan sila ng mga ninja star. Ngunit ipinatawag ni Luxu ang kanyang kalan at ginamit ito upang kontrolin ang espiya, kaya itinapon niya ang mga bituin sa sarili niyang mga tauhan. Pagkatapos ay binansagan siya ni Luxu na isang espiya, pinatumba siya bago niya maipagtanggol ang sarili. Inanunsyo ng pinuno na walang oras na dapat sayangin, kaya nagpatuloy sila sa pagkawasak. Kinuha niya ang kanyang espada, at naramdaman ni Luxu na hindi ito karaniwan. Ang pinuno ay isang klase. Sa isang hiwa mula sa kanyang espada, sinisira at sinusunog ng pinuno ang mga ugat, na pinipigilan ang mga ito sa muling pagbuo. Ang pinuno at ang kanyang mga tauhan ay tumalon pababa sa pasukan. Nag-aalala si Luxu kay Luke Xiaoyu, ngunit bumaba siya sa pasukan. Nakita ito ni Luke Xiaoyu at ayaw niyang maiwan, kaya sinubukan niyang sundan siya, ngunit pinigilan siya ng mga espiya. Ang iba pang mga miyembro ng Dragnet sa wakas ay nakarating sa gitna, at ang mga espiya ay nagsimulang umatras. Lahat sila ay nagsisikap na piliting bumaba sa pasukan. Ang pinuno ang kanyang mga tauhan. At papasok na si Luxu sa loob ng ang isa sa kanila ay hinawakan ng isang baging sa leeg at sinakal na natakot sa kanila. Sinubukan ni Liang Qi na sumulong upang sumali sa grupo, ngunit itinulak nila siya palayo. Nang makitang papalapit na ang mga miyembro ng Dragnet, mabilis siyang gumawa ng firewall para pigilan sila, ngunit isang opisyal ang tumalon sa apoy, handang labanan siya. Si Liang Chai ay malapit nang magsunog sa kanya nang ang isang kakilala ay bumuga ng asul na alikabok sa kanyang mukha, nagpapahina sa kanya at natanggal ang firewall. Tinawag siyang taksil ni Liang Qi at isinumbong siya sa opisyal. Sinipa ng opisyal si Liang Qi, pinatumba siya. Nahuli ng mga opisyal ang lahat ng mga espiya. Iniwan sila ni Zhang sa opisyal, at patuloy na sinusundan siya ni Zhang. Bumaba sila sa pasukan, at sinundan sila ni Liu Xiao, sinusubukang pilitin ang kanyang baboy ramo pababa sa pasukan. Naglalakad si Zhang at ang kanyang grupo sa puno, nagtataka kung saan nagpunta ang mga espiya, nang ituro ni Cao ang isang taong nakabalot sa isang baging. Pumunta sila upang tignang mabuti at makahanap ng isang taong nilamon ng mga baging. Biglang umatake kay Juan ang mga nilalang nagawa sa baging. Ngunit iniligtas siya ni Cao sa pamamagitan ng pagsaksak sa nilalang. Sinimulan nilang labanan ang mga nilalang, madaling sirain ang mga ito. Ngunit lumalala ang mga bagay habang dumadagundong ang lupa at isang malaking bulaklak ang lumitaw na may mga baging na nagsisimulang kunin ang mga ito ng paisa-isa. Pinutol ni Jiang ang mga baging at ganoon din ang ginawa ni Cao na nagpapatunay na masyadong malakas para sa kanila. Gayunpaman, ang isang espiya na nakuha ng mga baging ng bulaklak ay halos kainin ng malaking bulaklak. Sinaklolohan ni Luke Xiaoyu ang kanyang baboy ramo, sumakay sa bulaklak at hinampas ito, na naging dahilan upang matumba ang halimaw ng bulaklak. Inihayag nito ang kaibuturan ng bulaklak, at nilinis ni Zhang ang mga baging para kay Cao, na lumundag sa hangin at itinapon ang kanyang sibat sa kaibuturan, na nabasag ito. Ang bulaklak na halimaw ay inalis, at ang mga nahuli ng mga baging nito ay pinalaya. Tinanong ng isa si Zhang kung iyon ang mata ng pormasyon, ngunit sinabi niyang iba sana ang magiging reaksyon nila kung nakaharap sila sa mata ng pormasyon. Sabik na itinanong ni Luke Xiaoyu kung aling direksyon ang pinuntahan ni Luxu. Samantala, ang grupo ng espiya ay hinuhuli ng mga baging. Nakita ni Lu Shu ang mga nilalang na puno ng ubas na umaatake sa mga may mataas na espiritual na enerhiya, kahit na itinulak ang isang nakikipaglaban sa isang nilalang sa bibig nito. Ang iba ay nagsisikap na iligtas ang kanilang sarili o ang kanilang mga kasama mula sa mga baging. Sinabihan sila ng pinuno na magtipon sa paligid niya, at lahat sila ay naglalabas ng isang espiritual na kalasag ng enerhiya na nakakatakot sa lahat ng mga nilalang. Sinabi niya sa kanila na manatiling malapit, na nangangakong kukunin ang mata ng pormasyon mismo, at nagbabala na ang sinumang umalis sa kalasag ay hindi mapoprotektahan. Napilitan si Luxu na maglakad sa gitna nila at ayaw nito. Nagtataka siya kung paano makakatakas at nakakuha ng ideya na lumikha ng isang mabahong bagay.
Nagiging sanhi silang lahat na magsimulang magreklamo at makakuha ng kanyang sarili ng mga negatibong puntos. Gayunpaman, hindi sila tumitigil dahil inihanda nila ang mga gas mask upang maiwasan ang amoy na iniugnay ng pinuno sa isang halaman na naglalabas nito. Biglang nagsimulang lumitaw muli ang mga nilalang, hindi natatakot sa kalasag ng espiritual na enerhiya sa kanilang paligid. Sinabi ng pinuno na malamang na naakit sila ng amoy at ipinahayag na kailangan nilang malaman kung sino ang may pananagutan. Nagsimulang sisihin ng mga lalaki ang isa't isa, at pinahid ni Lucio ang mabahong tokwa sa isa sa kanilang mga damit. Hindi nagtagal, nabigo ang hadlang, at inutusan ng pinuno ang lahat na tumakbo. Habang sinisimulan silang salakayin ng mga nilalang, ipinagpatuloy ni Lucio ang kanyang palihim na plano gamit ang mabahong tofu, ngunit nahuli siya ng isa at tinawag si Lucio na isang espiya. Pinunasan ni Lucio ang tofu sa mukha ng lalaki at tumakbo palayo. Inaatake siya ng mga nilalang, ngunit madali niyang hinihiwa ang mga ito. Nagpatawag si Lucio ng mas mabahong tokwa at ibinato ito sa kanila, dahilan para mag-atake ang mga nilalang sa isa't isa. Inaway sila ng lalaki at pagkatapos ay hinabol si Lucio, ngunit si Lucio nakatalikod. Ipinatawag ang corpse dog na naghiwa sa espada ng lalaki sa kalahati na naging sanhi ng pagbagsak niya ng husto sa lupa. Gayunpaman, hindi huminto ang lalaki at kinuha ang sirang talim upang muling atakihin. Ngunit kinokontrol ni Lucio ang bangkay na aso upang sumunggab mula sa likuran na pinatay siya. Sinusundan niya ang kumpas hanggang sa gitna ng pagkasira. Nakita niya ang pinuno at dalawa niyang tauhan na papasok sa gitna. Sinindihan ng pinuno ang gitna gamit ang isang flare. Sinisilip sila ni Lucio, naramdaman ang buhangin ng baging na kumukuha ng enerhiya mula sa mga puno sa kabubatan. Ibinabahagi ang lahat sa malaking bulaklak sa silid. Ang isa ay nagmumungkahi na pinutol nila ang bulaklak upang maiwasan ang pagbuo ng mata mula sa ganap na pag-unlad. Ngunit ang sabi ng pinuno na si Chen Bailey ay patay na at ang mga mag-aaral na malamang na matalo ng mga nasirang nilalang, mayroon silang oras upang makahanap ng solusyon. Natatawa si Luxu dahil alam niyang walang mangyayari. Palihim siyang pumasok sa silid, ngunit naramdaman siya ng pinuno at lumingon ito, at pinaulanan siya ng kanyang espada. Muntik nang matamaan si Luxu ngunit umiwas sa oras. Pinalibutan nila siya, hinihiling na malaman kung sino siya. Tumayo si Luxu at sinabing isa siyang tenyente sa Dragnet Counterintelligence. Saglit na ipinakita ang kanyang at mabilis itong isinara upang hindi nila makita. Ito ay nakakainis sa kanila na nakakakuha sa kanya ng ilang mga negatibong puntos. Sinabi ng mga pinuno na ang Dragnet ay walang ganoong departamento, ngunit iginiit ni Luxu na mayroon sila, at ang counterintelligence ay may pananagutan sa paghahanap ng mga Sinasabi espiya. niya na ang departamento ay nasa ilalim ng kanyang jurisdiksyon. Isang pangalan na tila tumatama sa pinuno. Binibigyan sila ng pinuno ng huling pagkakataon na ihulog ang kanilang mga armas. Habang sinisingil siya ng pinuno, hinugot ni Lucio ang selyo na naglalabas ng maliwanag na liwanag at pansamantalang bumubulag sa kanila. Sa oras na mawala ang liwanag, wala na si Lucio, tumatakbo sa kabilang direksyon. Hinabol nila siya, papalapit, ngunit tumalon siya sa hangin at pinakawalan ang kanyang espada. Hinaharang nila ang kanyang mga pag-atake, at ginagamit niya ang espada upang labanan ang mga ito. Habang nagpapatawag ng mga sibat, ibinabato ang mga ito sa pinuno. Ang pinuno ay kinukontra ang lahat ng mga sibat ng walang kahirap-hirap, na hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pinsala. Si Lucio ay nagpatawag ng espada mula sa kanyang inventaryo at naghanda upang labanan ang pinuno. Tumawa ang pinuno, tinutuya si Lucio, na sinasabing mamamatay lang siya ng walang kabuluhan. Hindi napigilan, si Lucio ay nag-focus at nag-concentrate, na mahusay na pinakawalan ang enerhiya ng kanyang espada. Nagpatawag siya ng cumulus cloud, at bumagsak ang isang patak ng ulan sa kanyang espada, na itinuro niya sa pinuno. Nagiging espada ang tubig, ngunit hinarangan ito ng pinuno ng sarili niyang espada, at gumanti ng mabilis na laslas patungo sa leeg ni Luxu. Gayunpaman, nagawa ni Lucio na umiwas at humarap, hiniwa ang pinuno sa leeg. Ang iba pang dalawang kalaban ay naghahanda sa pag-atake ng magkasama. Napagtantong minamaliit nila ang Luxu. Kapag sinubukan ni Luxu na ulitin ang kanyang panlilinlang sa ulan, nabigo ito sa pagkakataong ito. Tatapusin na siya ng mga ito nang magsimulang dumagundong ang lupa. Pagtingala, nakita ni Luxu si Lucio na dumating kasama ang ibang mga estudyante. Nakahina siya nang maluwag nang makita siya pabalik. Ngunit biglang, ang pasukan ay naharang ng mga baging, at ang pormasyong binabantayan ko ay nagising at humarang sa kanilang pagtakas. Inutusan ng pinuno ang dalawa pang isakripisyo ang kanilang buhay sa kanya, at walang pag-aalinlangan, ang kanilang dugo ay dumadaloy sa kanya. Binabago ang kanyang katawan gamit ang kanilang puwersa sa buhay. Natagpuan ni Lucio ang kanyang sarili sa isang masikip na sulok, nakikipaglaban sa pinuno at sa pormasyong binabantayan ko, na lumabas mula sa bulaklak na halimaw.
Sinubukan ni Luxu na umatake gamit ang kanyang espada, ngunit hindi ito sapat na mabilis para maputol ang mga baging habang ang halimaw ay nagpapadala ng mga litid nito sa kanyang daan. Ginagawa niya ang lahat para makaiwas. Ngunit sa sabay-sabay na pag-atake ng pinuno at ng mga baging, nagpupumilit si Luxu na ipagtanggol ang sarili. Siya ay sinuntok at kumatok, nahihirapang makipagsabayan. Desperado na tumakas. Sinubukan ni Luxu na maabot ang pasukan, ngunit sinuntok siya ng pinuno sa bituka, at nahuli siya ng mga baging, hinila siya patungo sa bibig ng halimaw. Natatakot si Luxu na baka ito na ang katapusan niya. Samantala, sa labas, sina Lu Xiaoyu at Zhang ay sinusubukang tanggalin ang mga baging na nakaharang sa pasukan. Sumigaw si Lu Xiaoyu sa takot na patay na si Luxu. Biglang may pumasok sa kuweba at pinutol ang mga baging, iniligtas si Luxu. Lumingon ang mga halimaw patungo sa bagong banta. Ibinunyag na ito ay siniting na ang pagdating ay nagulat sa mga pinuno. Sa hindi kapanipaniwalang bilis, mabilis na kumilos siniting patungo sa halimaw at tinapos ang buhay nito ng walang kahirap-hirap. Ipinagmamalaki ng pinuno na ngayon ay dumadaloy bilang dugo sa paligid ng mga baging tungkol sa kanyang hindi mapigilang kapangyarihan bilang isang top-level na B-class at naghahanda na alisin ang Luxu. Nang malapit na siyang hampasin, namagitan si Niting, sinasalungat ang kanyang pag-atake at inalis siya ng espiritual na enerhiya. Nagpasalamat si Luxu kay Niting at nagtanong kung bakit hindi siya nakialam ng mas maaga. Ipinaliwanag ni Niting na gusto niyang makita si Luxu sa pagkilos. Pabirong itinanong ni Luxu kung mahusay ba siyang gumanap at kinikilala ni Niting ang kanyang potensyal. Habang nagmumungkahi na laging may puwang para sa pagpapabuti, bago umalis, ibinunyag ni Niting na nakalock na niya ang Formation A at inanyayahan si Luxu na bisitahin siya pagbalik niya. Habang nagsisimulang mawala ang pagkawasak, ang lahat ay ibinabalik sa totoong mundo. Nagmamadaling pumunta si Zhang at ang iba pa kay Luxu, nakahina ng maluwag na okay lang siya. Sumakay si Lu Xiaoyu patungo sa kanyang bulugan at tumalon sa kanyang mga bisig para yakapin, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Sa sobrang kaginhawahan, ipinaliwanag niya na akala niya ay namatay na siya. Tiniyak ni Luxu na ayos lang siya at ayos na ang lahat.